Ngayong araw, ito na ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Hayo, mga walang hiya. Tatay niya? Tatay niya? Tay, Nandito na lahat. Diretsahin ko na. Dagdagan mo pa ng 500,000 yuan ang bride price. Kung hindi ko itutuloy ang kasal. Wang Xiaojuan, tao ka pa ba? Inubos na ng pamilya namin ang ipon namin para lang mabuo ang 100,000 yuan para sa'yo. Paano mo nagagawang gumawa ng ganito? Nakakahiya ka. Xiaojuan, bakit ka nagpakasal sa isang walang silbi ni hindi makapaglabas ng 500,000 yuan? Kung hindi lang dahil sa mga nagastos mo para sa akin sa mga nakaraang taon, akala mo ba talaga makakahanap ka ng babaeng kasing ganda ko? Xiao Juan, sobra ka na. Ang dami ng ginastos ni Li Hao para sa'yo. Paano mo nagagawa sa kanya to? Ba't mo pinagtatanggol ang walang silbing yan? May relasyon na ba kayong dalawa noon pa? Wala. Tama. Tama ang sinabi mo. Mas mabuti si Kinya kaysa sa'yo. 1,000, 1,000,000 beses na mas mabuti. Nabulag talaga ako noon. Magkakagusto pa sa'yo. Walang hiya ka. Lumayas ka. Lumayas ka na ngayon din. Sige, alis ako. Pero bigyan mo pa ako ng 100,000 breakup fee. Kung hindi kayo magiging mapayapa. Hayok, lumayas na kayo. Tita, Ma, Anak ko, may pera pa tayong ilang libo sa bahay. Ipunin mo yan. ma. tita. Ngayong araw, ito ang pinakamasayang araw sa buhay ni Li Hao. Mga walang hiya kayong dalawa. Tatay niya, tatay niya. Lumayas na kayo. Li Hao. Ma, Li Hao, okay ka lang ba? okay lang ako, Kinya. Yung sinabi ko nung araw na yon, nadala lang ako ng emosyon. Huwag mo sanang dibdibin. Alam ko, si Xiao Juan, sobra na talaga ang ginawa niya. Huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Kung may mangyari man, tawagan mo ako ha. Sige. Umuwi ka na muna. Mag-isa muna ako. Pa. Ma. Wala akong kakayahan. Napahiya ko kayo. Sa susunod na buhay, ang kita ko ay babawiin ko sa inyo. Magandang araw po, sir. Ako po mula sa Helen Luxury Cars. Si Shaul Yu po, sa sales department. May promo po kami ngayon sa store. Isang limited edition Ferrari para lang sa 1 Mao. Ang down payment lang. Ay 1 Mao. Panloloko yan. Limited Ferrari pa nga. Nakakatawa. Oy, hintay. Anong ginagawa mo? Magde-deposit po ng pera. Dala pa ang sako para mag-deposit? Huwag mo sabihing puno yung sako ng pera. Tama nga. Pera ang nasa loob. Hindi ka siguradong mabuting tao. Dala-dala ng sako para mag-ipon. Sino ang magtitiwala sa yan? Alam ba natin kung ano ang laman? Ibigay mo yan. Anong ginagawa mo? Hoy, tumigil ka. Anong ginagawa mo? Pera nga talaga. Manager, anong nangyayari dito? Talagang nagbubulag-bulagan ka. Ganito ba ang trato mo sa mga kliyente? Sinasabi ko sa'yo, kalahati ng sahod mo ngayong buwan, ibabawas ko. Aumanhin, sir. Nagising mo pa ang inyong inis mula ngayon. Ako na po ang personal na mag-aasikaso sa inyo. Nagdeposito lang ng 100,000 yuan. Ganito na kataas ang trato? 100,000? Bilis, 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 bilis! Tawagin niyo na agad ang bank manager. Ginoong Lee, taos-puso kaming nagpapasalamat sa inyong napakalaking suporta sa aming bangko. Ito na po ang inyong Supreme VIP card. Simula ngayon kayo na po ang aming Supreme VIP user. Mag-enjoy kayo ng pinakamataas na serbisyo. Nagdeposito lang ng 100,000 yuan. Naging Supreme VIP client na agad. Naku, Ginoong Lee, nagluloko po kayo.
Lahat ng nagdedeposito ng napakalaking halagang 100 UN sa bangko namin ay lahat VIP na po. Ay Ginong Lee. Ano pa po kaya kung 100,000 UN na super laking halaga ang dineposito ninyo? Ano ba talagang nangyayari? Talaga bang ilang maolang ito? 5 buwan ng sunod-sunod. Dinaragdagan ng Estados Unidos ang ginto nito. Lumapit na sa 500 yuan ang halaga. Nagdulot ng gulo sa financial market. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng property. Nakaabot na sa 3 ang opening price. Naging usap-usapan na sa publiko sa ilang lugar. Ang bigay kaya sa kasal ay tumaas na sa 1 li. Ayon sa mga eksperto, kailangang kontrolin ang sobrang halaga ng dote. Palan, ang halaga ng lahat sa buong mundo ay bumaba na. Ako lang ba ang hindi naapektuhan? Manager? Yung mga kliyenteng pinapagkontak mo yung buwan, lahat nag-fail. Alam mo ba kung kalaki ang lugi ng kumpanya? Gusto mo pa bang manatili dito? Ngayong buwan, kung hindi ka makakakuha ng 5 mao na deal, umalis ka na dito. 5 mao? Ano? Masyado raw. Kung masyado, mag-resign ka na. Umalis ka na agad. Aman na aman naman ako. Bakit pa ako magtatrabaho? Huwag kang tumitig. Gumalaw ka na at magtrabaho. Manager, gusto ko lang itanong yung kumpanya natin, magkanong halaga nito? Baliw ka ba? Bakit mo tinatanong yun? May kinalaman ba yan sa'yo? Umalis ka na. Hello, Jinong Shue. Gusto ko lang magtanong. Kung gusto mong bilhin ng isang kumpanya, ano ang gagawin? Ikaw ba si Lee Hao? Di ko inakala na ganito ka mabata at guwapo ka. Ang bayat ni Ginoong Shue. Nagpadala pa siya ng napakagandang manager para tulungan ako. Ako si Shu Jing. Inutos ni Jinoong Shue na tulungan ka. Kumusta? 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 Ay nako, yung kumpanyang bibilhin ko, ikaw ang bahala sa buong proseso. Hindi pera ang problema. Isa lang ang kondisyon. Kailangan matapos ito ngayon din. Huwag kang mag-alala, Lee Hao. Expert ako sa ganitong bagay sa kakayahan mong pinansyal. Tiyak na wala kang problema. Ayos yan. Hihintayin ko na lang ang magandang balita mo. Ginoong Zhu, huwag mag-alala. Ipinakakatiwala namin ang projektong ito. Walang problema, sigurado. Haha. Sige, hihintayin ko. Ang plano ni Boss Zhao. Sige. Huwag kayong mag-alala, Zhou Yang. Proposal. Talagang magugustuhan ninyo. Lee Hao, bakit nandito ka? Zhou Yang, ikaw pala. Li Ao. Ito si Zhu Yang, ang malaking kliyente namin. Magsalita ka ng maayos. Kung ikagalit mo si Zhou Yang, hindi ka makakaligtas. Zhao, ito ang dati kong kaklase. Kung ganon, ibigay natin sa kanyang proposal. Oo. Bago bukas, gusto kong makita ang proposal ko. Kung wala, kanslado ang deal. Oy, Zhu Yang, Liao. Narinig mo ba? Inaalagaan ka ni Zhu Yang. Hindi ka ba magpapasalamat kay Zhu Yang? Ay, salamat. Pero busy ako ngayon. Wala akong oras gumawa ng proposal na yon. Li Hao, si Zhou Yang mismo ang tumawag sa'yo na ikaw ang gumawa ng proposal. Isang malaking karangalan yan para sa iyo. Gusto mo pa bang tumanggi? Gusto mo pa bang umalis sa trabaho? Magsalalita ka ng may respeto sa akin. Ikaw, maniniwala ka ba na bago matapos ang shift mo, ipapalayas na kita? Baliw ka ba? Pati ako, sinubukan mong paalisin sa kumpanya. Maniniwala ka ba na ngayon din? Kitang paalisin? Boss Zhao, mukhang hindi ka marunong magpamuno. Ang kumpanya ninyo, kailangan talagang ayusin. Opo. Magtiwala kayo, Jizu. Sisikapin kong ayusin ito. Tama. Huwag kalimutan ang reunion mamaya ng gabi. Sana bukas may dalang presentation ka na ikagugulat ko. Magingat po, Jeju. Gago. Gusto mo pa bang magtrabaho o hindi? Kung ayaw mo, umalis ka na. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Chairman, huwag po kayong magbiro. Sino ang nagbibiro rito? Lee Hao, nakuha ko na ang kumpanyang ito. Ngayon, kayo na ang chairman ng kumpanyang ito. Ang bilis naman. Ang galing. Tagapanggulo,
Tagapanggulo. Anong nangyayari rito? Hindi na ako ang tagapangulo. Ang Ginoong Lee, ang bagong tagapangulo. Ginoong Lee, mula ngayon, sa inyo na ang kumpanya. Saka na ako aalis. Sige. Chairman Lee, pasensya na po sa mga nagawa naming pagkukulang. Sana po, Chairman, pakiusap, pagtulungang muli. Suportahan ninyo kami. Ikaw, Joe, na walang hiya. Ibinigay ang kumpanya sa isang katulad mo, maya-maya lang mabilis din kayong sisira. Layo ka! Umalis ka! Miss Xu Jing ang kumpanyang ito. Mula ngayon, iyon ang magiging responsibilidad mo. Maniniwala ako na magagawa mo ito ng mahusay. Tagapanggulo, tawagin mo lang akong Xiaojing. O kaya naman, tawagin mo akong Jingjing. Sige, Jingjing na lang. Mas maganda nga, Jingjing. Tama. Yung Joe Group natin sa Jiangnan City, magkano na ang market value nito? Ang Zhou Group, 50 yuan na lang ang market value na yon. 50 yuan? Kaya mong bilhin yan ng buo. Kung gusto mo, kaya ko na itong bilhin ngayon din. Hindi. Ayokong bilhin. Ang sa akin, may paraan ba para mapahamak sila? Joe Yang, ipapabagsak ko ang kumpanya ng pamilya mo. Tingnan natin kung paano ka makakapagmayabang pa sa harap ko. Mapahamak? Walang problema. Malaki ang utang ng kumpanya nila sa bangko namin. Kaunting manipulasyon lang. Hindi dapat maging problema. Sige, kayo na ang bahala dyan. Gawin ninyo sa lalong madaling panahon. Wala akong pakialam kung magastos. Aray, pasensya na kayo mga kaklase. Nahuli ako. Oh? Hindi ba ito si Li Hao na kaklase natin? Bakit ganyan ang suot mo? Mukha kang kawawa. Dumating ka na, nakasuot na parang pulubi. Lihaw, tingnan mo kami. Hindi ba lahat kami may maayos na buhay? Sino ang napadala sa'yo rito? Nakakasira ng eksena. Ako ang nagdala sa kanya rito. Kung gano'n ang kalagayan niya, dadaling ko siya dito. Para makita niya kung ano ang tunay na buhay ng mga may klase. Lihaw, nadala mo ba ang proposal ko? Kung wala naman, ngayong gabi maghihingi ka ng limos sa kalye. Pasensya na ha. Kami naman, hindi makikipagtulungan sa isang kumpanyang malapit na magsara. At si Zhao Jin naman, tinanggal ko na siya. Oy, pakinggan nyo to. Ang linis ng paarte niya. Kung hindi ko lang siya na-encounter ngayon na nagtatrabaho siya sa Jinmao Group, maniniwala sana ako. Li Hao, hindi ba namin alam kung ano ang kaya mong gawin? Tapos nandito ka pa, nagpapanggap na inosente. Tama ba? Oy, sabi ko, ang kulit nyo talaga. Hayaan nyo siyang magpakitang gilas pa. Sige, tuloy. Pasayahin na niya kami. Bilisan. Jinmao Group. Nakuha ko na siya. Ngayon ako, ang chairman ng Jinmao Group. Oo nga. Narinig ko ang tungkol sa Zhou Group mo. Malapit na daw kayong mag-bankrupt. Maganda ka na sa mangyayari. Ay, naku. Uy, mabagsak na ang Zhou Group Ay, natatakot ako Ito ang pinaka nakakatawang biro na narinig ko ngayon. Parang may luha na sa mata ko. Li Hao, noong araw na nag-aaral pa tayo, bakit hindi namin alam na kaya mo to? May ganitong kakayahan ka pala. Dapat bigyan siya ng Oscar para sa acting. Sinasabi ko ang totoo. Kung hindi kayo naniniwala, hintayin nyo na lang. Makikita nyo. Hindi na ako tatawa. Sasakit na ang tiyan ko sa kakatawa. Sir, pasensya na po talaga. Kung hindi sinabi ng waiter, hindi ko po malalaman na nandito kayo. Kulang ang aming pag-asikaso. Paumanhin po ng taos puso. Sir, ako po ang general manager ng hotel na ito. Kayo po ang aming pinakaiginagalang na bisita. Bakit po kayo nandito sa ordinaryong private room? Bagamat miyembro ako rito, ordinaryong miyembro lang ako. Kumain lang ako dito. Ano pa po umabot? Sa general manager? Ang inyong katayuan, sa Tianzi No. 1 lang bagay ang inyong marangal na posisyon. Asikasuhin ko na po kayo. I-upgrade ang inyong private room. Joe Xiao, ang galing mo naman. Ang general manager ng Tianzi No. 1, personal kang sinalubong. Ang Tianzi No. 1 private room. Tanging Supreme VIP lang ang pwedeng pumasok. Kailangan dito gumastos ng 1 yuan. Ang laki noon. Sabi nila, ang tanging Supreme VIP sa buong Tiandi Grand Hotel hindi umaabot sa 10. Gusto ko rin namang maging low profile. Akala ko hindi kami abala, pero napansin din pala ng hotel. Kung ganun naman, hindi pinapayagan ng laki ng aming kakayahan na magpakatimpe. Kung ganun, pakipakitulungan ninyong i-upgrade ang aming private na kwarto.
Salamat po. Sino po kayo? Hindi ba kayo ang nagsabing i-upgrade ninyo kami? Hindi ba kayo ang mag-aayos ng private room para sa amin? Sino ko ba para magpaka-importanteng ganyan? Akala mo ba karapat dapat ka pang paglingkuran dahil sa estado ko? Hinahanap ko si Lihaw. Hinahanap ko si Lihaw. Lihaw. Pasensya na kung hindi kami nakapagbigay ng maayos na pagtanggap. Sana inyong maunawaan. I-upgrade ko na ngayon din ang inyong kwarto. Hindi na kailangan ng ganyang abala. Wala silang karapatang mag-enjoy sa serbisyo ng Tianzi No. 1. Sige. Lihaw, ano ang kailangan mo? Sabihin mo lang, susunod ako. General Manager, mukhang nagkakamali ka. Siya, Lihaw. Isang simpleng empleyado. Isang mahirap na walang halaga. Sa kanya na lang ba? Karapat-dapat pa siyang pumasok sa TNC No. 1? Kalokohan yan. Hindi ko magkakamali yan. Si Mr. Lihaw ay gumastos ng 10 yuan na napakalaking halaga dito sa aming hotel para makakuha ng Supreme VIP. Mababa lang ang loob ni Mr. Lihaw. Paano nyo ihahambing si Mr. Lihaw sa mga katulad nyo? Hindi kayo magkasing level. 10 yuan na malaking halaga. Hindi yan posible. Bawal na bawal mangyari yan. Boss, ang Zoe Group. Nasa gilid na ng bangkarota. Ang bilis naman. Isang Tao Group lang naman yan. Sa kayamanan nyo, mga ilang minuto lang yan. Naunawaan ko na, Lihaw. Arting-arting lang ang ginagawa mo. Imulad siya, di ba? Ganon din siya. Anong manager, general manager. Extra lang sila para sa eksena niya. Tama ba? Alam naman ng lahat, mahirap lang siya. Kung hindi ko kilala kayo, maluloko ako ng eksena niyo. Ganun pala. Young Master Ju, ikaw pa rin ang matalino. Lihaw, mahirap ka lang naman. Saan ka makakakuha ng ganun karaming pera? Lihaw. Akala mo kung magpapasikpik ka ng ilang tao, malulukohin mo kami? Mag-upgrade pa ng VIP room. Sige, i-upgrade mo nga kung kaya mo. Kung kaya niya mag-upgrade, ginawa na niya noon pa. Lihaw. Pero sa totoo lang, halos maniwala ako ngayon sa mga sinabi mo. Sa susunod, magpakaseryoso ka naman. May lakas ng loob kang i-doubt ang status ko? Sobra na yan. Mula ngayon, ang Tiandi Grand Hotel ay bawal na sa kahit sino mula sa pamilya ni Joe. Sige, mag-artista pa kayo. Mang, seryoso ka pa naman. Lihaw, hindi mo ba dapat dagdagan ang sweldo niya? Alis! I-cancel ang membership niya at ng buong pamilya ni Joe. Permanenteng nakablock. Gusto kong makita hanggang kailan kayong magpapanggap. Ano? Narinig ko ba ang notification? Na-deactivate na ang membership mo. Hindi ba talaga ikaw ang general manager ng Tiandi Grand Hotel? Hindi ako siya. Nagpapanggap lang kami. Kahit ganun pa man, taon-taon ng Zoe family gumagastos dito. Kahit wala man isang yuan, meron kaming late mao. I-block ninyo kami, kayo pa rin ang maglulugi. Magkano lang yang 8 mao at usok pa kayong mayabang? Sa amin sa Tiandi Grand Hotel, hindi kayo welcome. Tama, Papa. Gago! Ano ba ang dinig mo sa labas? Nakisawsaw ka ba sa maling tao? Babagsak na ang Zoe family sa bangkarota. Kung hindi mo mapapakiusapan ng taong yan, naiwanan ng Zoe family. Huwag kang umasa na tatawagin pa kitang anak. Ha? Ay, talaga bang mababang karota na ang Joe family? Lihaw. Hindi. Li Xiao mali ako. Li Xiao. Patawarin mo na ako. Patawad ka na at pati ang pamilya Joe. Lumayo ka! Jing! Maganda na tayo i-acquire ang Joe Group. Matalino ang chairman. Kung kukunin natin ang Zoe Group na yon, makukuha natin ito sa pinakamababang presyo. General Manager. Ako na ang magbabayad ng pinggan nitong mesa. Ako na ang magbabayad. Magbukas pa ng isang lamesa sa kabilang Tianzi No. 1. Gusto ko ng pinakamahal na putahe. Magbukas pa ng isang lamesa sa kabilang Tianzi No. 1. Gusto ko ng pinakamahal na putahe. Wow, chairman. Babayaran niyo ba ito para sa amin? Siyempre, malaki ang naitulong mo sa akin. Malaki ang iyong kontribusyon. Kailangan talaga. Kain ka ng maayos. Hindi ako magtatalo. Kain ka ng todo. Uminom ka ng libre. Sapat ang lahat. Chairman. Pagkatapos ma-acquire ang Zoe Group, kanino niyo balak ipamahala? Siyempre, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala. Ikaw Kaya mong gawin,
Gawin mo ng buong tapang. May tiwala ako sa'yo. Kayang-kaya ko yan. Hindi kita bibiguin. Kane na. Array! Tikman mo to. Chairman, sigurado ka bang dito ka nakatira? Oo, medyo sira nga naman. Chairman, ang hinamo namang magyabang. Akala ko kayong mayaman, nakatira sa malalaking manor. Pagdating sa tirahan, kailangan ko nga palitan. Bukas, bibiling ko ang manor. Chairman, babalik na ako ngayon. Sige, mag-ingat ka ha. Miss, wala pa ba kayong plano na bumalik sa pamilya? Sinabi ko na, hindi ako babalik. Sa ngayon, may nahanap ako na namas ka wili-wili. Sa mga nakaraang araw, muling binanggit ng Jiang family ang kasal. At pinipilit pa nila ang matanda. Umiiling na ang matanda. Pinipilit nila. Pinipilit nila. Bakit kanya ng pamilya Jiang? Kung hindi kayo pumayag sa kasal na ito, kapag nagalit ang pamilya, yang mapipilitan ang pamilya Xu. Para sa pamilya Xu, pag-isipan niyo pong mabuti. Paano kung may nahanap ako? Na pwedeng tumapos sa krisis ng pamilya. Ang Jiang Group ang halaga ay umabot na sa 3,000 yuan. Makipagsabayan sa Jiang Group. Ilan lang ang kaya. Si Li Hao po bang tinutukoy ninyo? Naalala ko si Kinya dito nga sa Helen Luxury Cars nagtatrabaho. Puntahan ko siya para mag-lunch at tulungan siyang maabot ang quota niya. Tang Chinya, anong nangyayari sa'yo ngayong buwan? Magtatapos na ang buwan ni isang kotse, wala kang naibibenta. Umalis ka na. Lumayas ka. Manager, pwede niyo pa ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Kailangan ko po talaga ang trabahong ito. Sa buong sales department, ikaw lang ang pinakamaganda. Kung sana, ginamit mo ang utak mo. Bawat buwan, pwede kang makabenta. 5 luxury car. Sayang lang. Nagmamalinis ka pa riyan. Hindi na kailangang manatili ka dito. Hindi ko talaga kaya. Tanungin mo sila. Paano nila nabebenta yan kada buwan? Ilang kotse ba? Hindi kami kasing puri niya. Sa panahong ito, ang pagiging puri, magkano halaga? Huwag kang matakot. Gusto mo ba turuan kita? Grabe. Ang gwapo naman niya. Uy, hello. Pwede po yung mga luxury cars ninyo. Talaga bang isang mao lang? Saan ka galing? Mukhang pulubi. Tumalikod ka na. Huwag mong istorbohin ang ibang customers. Nakakaswerte naman. Hindi. Anong attitude mo? Ang mga sikat na kotse dito para ba sa mga kagaya mong mahirap? Kaya mo bang bumili? Ano ba ang gusto mong gawin ko? Kung hindi ka umalis, tatawagin ko ang security para ipaalis ka. Huwag kang matakot. Ganyan. Hindi ka lang mawawala ng trabaho. Baka nga maging top seller ka pa. Pakawalan mo ako. Anong arte-arte mo naman? Ang mga sikat na kotse dito, para ba sa mga kagaya mong mahirap? Kaya mo bang gumili? Sino nagsabing hindi ko kaya bilhin? Narito ako ngayon para bumili ng sasakyan. Tingnan mo ang suot mo, mukhang walang-wala. At may lakas pa ng loong magmalaki rito. Security pala si Newsia rito. Too long. Tanggalin ang maruming kamay mo sa akin. Tanggalin ang maruming kamay mo sa akin. Sino ang nagpasok ng ganyang mahirap? Dito sa loob ng tindahan. Manager, pasensya na po. Ipaalis ko agad siya ng mga security. Basurak. Nanggangamkam ka ng staff sa liwanag ng araw, pipilayan kita. Ipapabilanggo kita sa presento. Anong klase kang tao diyan? May lakas pa ng loong makipag-usap sa akin ng ganyan. Gagawin kong nakahiga ka sa paglabas mo. Li Hao, kalmado ka lang. Hindi mo siya kayang labanan. Pakiusap, umalis ka na. Umalis? Hindi yan madali. At ikaw naman, Tang Chinya. Kahit wala kang benta,
Okay pa yan. Pero nagdadala ka pa ng tao para magulo dito. Wala ka ng pag-asa sa trabahong ito. At ang sahod mo ngayong buwan, huwag mo nang asahang makuha kahit piso. Manager, hindi po ganon. Ang limited edition na kotse nyo dito, ba nagkakahalaga lang ng ₱1? Oh, tama. Kahit magtrabaho ka ng 10 buhay, hindi ka pa rin makakabili ng isa. Sige, gusto mo lang ng benta, di ba? Ibibigay ko sa'yo. Ang pinakamahal na luxury car ninyo dito, kukuha ako ng 10. Ang pinakamahal na luxury car ninyo dito, kukuha ako ng 10. 10 unit? Nakakamatay ka sa kakatawa. Wala kang pera. Nagpapanggap ka pa dito. Alam mo ba? Yung pinakamahal naming luxury car dito, aabot ng 5 mao yun. Ni hindi mo nga kayang bilhin. Kahit isang gulong lang. Ni isa. Wala kang pambili. Pobre ka lang. Lihaw, tumigil ka sa pagbibiro. Seryoso ako. 10 unit. 5 yuan lang yun, ah. Kayang-kaya ko yung ilabas. Akala ko kung sinong mayabang. Ikaw lang pala tong basurang to. Sabi ko na, yung 5 li na bride price, hindi mo man lang mailabas. Tapos, gusto mo pa yung pinakamahal dito, na 10 sports car. Lihaw, huwag mo kaming patayin sa kakatawa. Wang Xiaojuan! Naglakas loob pa kayong banggitin ng bride price? Si Young Master Zhang pala ang ating panauhin. Ang aming tindahan ay napupuno ng ningning dahil sa inyo. Pasok po kayo. Pasok po. Sabi ko sa'yo, manager, hindi naman mataas ang taste mo. Bakit pati ganitong klaseng basura? Sige, hayaan niyong makapasok lahat. Hindi lang nila dinudungisan ang hangin dito. Napektuhan pa ang mood ko sa pagbili ng sasakyan. Opo. Tama po kayo, Ginoong Zhang. Tawagin ko na ang security para itaboy sila palabas. Nandito ako para bumili ng sasakyan. Bakit ninyo ako ipapalayas? Nakakatawa naman kayo. Kung ako ang tatanungin, talagang bagay kayong magtambal. Isa, nagpapakasalit. Ang isa, nagpakamayaman. Kung may pera ka talaga para bumili, ibigay mo na ang kapalit na 1 li para sa paghihiwalay, ipakita mo na agad. Kung hindi, hihiramin ko ng taong babaliin ang mga binti mo. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako at si Xiaojuan, magkatambal na kami ng 2 buwan. Hindi ko talaga inisip na sa tagal niyong magkasama, hindi mo pa siya hinahawakan. Kayong magtambar na to, mga walang hiya. Nagagalit na lang dahil nasasakal ka. Swerte mo na pinagkakalagyang kitang magastos para sa akin. Ito ay pribilehyo mo. Dapat kang magpasalamat. Wang Xiaojuan, huwag kang lumalampas sa hangganan. Paano mo kayang tratuhin si Lihaw ng ganito? At akala ko, matalik tayo magkaibigan. Sobrang nabigo ako sa'yo. Tang Chinya, akala mo ba mabuti ka? Hindi ka ba nagtataksil sa akin rin? Inaakit mo si Lihaw. Nagpapakitang matinong ka pa sa harap ko. Karapat dapat ka bang mangaral sa akin? Wang Xiaojuan, huwag kang sobra. Ano kung sobra ako? Manager! Kunin ninyo agad ang tao. Paalisin sila. Kung hindi, bibili ako ng kotse sa ibang lugar. Umalis ba kayo ng kusa? O ipapaalis ko kayo ng security? Gugustuhin ba ninyong paalisin kayo nila? Manager, pakiusap. Huwag ninyo akong tanggalin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Hindi inaalagaan ng kumpanya ang mga tamad, yung hindi nakakalika ng halaga. Hindi karapat dapat manatili dito. Umalis kayo. Sabi ko na, gusto ko ang 10 pinakamahal ninyong kotse. Isasama lahat yon sa performance ni Tang Chinya. Hindi ko sinasabi. Para lang. Pero tanga ka talaga. Naadi ka na ba sa pagpapanggap? Kung mabibili mo ang 10 kotse, ang pinakamahal na mga luxury na kotse, luluhod ako sa'yo. Sabi mo yan, ha? Dalhin mo rito ang kontrata. Hindi. Ikaw talaga. Yon kang bato sa kubeta. Mabaho, matigas, at walang kwenta. Lihaw, sige na, tayo na. Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho. Huwag kang mag-alala. Kaya ko talaga itong bilhin. Gusto kong makita kung paano mo yan kakayanin. Siyempre, napakayaman ni Ginoong Zhang. Bumili ng ilang limited edition na kotse. Hindi ang problema, di ba? Baka gusto mo rin kumuha ng 10. Huwag mong sabihin na 10 lang. Kahit mading 20 kotse pa, kaya pa rin nating bumili. 20 kotse? Baliw ka ba? Bakit? Si Ginoong Zhang, ang tagapagmana ng Zhang, hindi niya kayang maglabas ng ganitong pera? Paano naman? Bakit parang walang kumpiyansa? Hindi ba siya makabili?
Paano naman posibleng ganyan? Hindi lang naman yun. 20 kotse lang. Ano yun? Sa tingin ko, itong mahirap na to. Hanggang kailan siya magpapanggap? Siguradong siya ang mauunang tumakas. Ginoong Chang, talaga namang mapagbigay. Kunin mo na para sa akin ang 20 pinakamamahal na kotse. Manager, bakit ka pa natitig? Kunan mo ng kontrata. Oy, bata, kaya naman bilhin ni Ginoong Zhang. Tunay siyang may kakayahan. Gusto kong makita kung paano mo yan bibilhin. Kukuha ako ng kontrata. Si Ginoong Chang. Huwag mag-sign si Lihaw. Pagpirma, hindi na yan mababago. Tangchi niya. Kung gusto ng walang kwentang tutulungan ka, huwag mo na siyang hadlangan. Mabigyan siya ng aral na may bayad ang pagpapayabang. Oo nga. Tara na, Lihaw. Kung pipirma ka, paano ka babayad? Huwag mag-alala, gagawin kitang top sales. Grabe, talagang pumirma tong bata to. Hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Tingin tayo kung paano siya magbabayad. Sige. Paano po kayo magbabayad? Card po ba o cash? Card. Sige po. Ikaw pa, mahirap. Paano ka magbabayad? 10 yuan lang naman yan. Kailangan pa ba mag-swipe ng card? Bulok na wallet? Hala! 10 yuan? 100. Napakaraming pera. Hindi posible to. Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Naku? 100. Sobrang dami. Paano ito mangyari? Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Ulubi ka! Ni isang sentimong breakup fee, wala kang maibigay. Pero bakit ang dami-dami mong pera ngayon? Tiyak na, peking pera yan, niloloko mo lang ako. Oo nga. Mga peke talaga yung perang yan. Isang pulubing gaya mo, paano magkakaroon ng ganito karaming pera? Kaya naman pala. Sabi ko na nga ba, pulubi ka. Bakit ang yabang-yabang mo? Peke lang naman palang pera mo. Na yun na, tatawag na ako ng pulis para ipahuli ka. Lihaw, ang kapal na mukha mong gumamit ng peking pera. Labag yan sa batas. Sino bang nagsabing peke ang pera ko? Malamang nga kayo, hindi pa nakakita ng ganito kalaking halaga ano. Kung hindi kayo naniniwala, tawagin ninyo ang taga-bangko para ma-verify yan. Tignan natin kung hanggang kailan kaya mo magyabang, pulubi ka. Sige, magpatawag ka ng magve-verify. Para tuluyan ng mahubad, ang maskara ng pulubing ito. Sige, Xiao Liu. Bilis. Hanapin mo ang taga-bangko. Papuntahin mo rito para mag-verify. May gumagamit ng pekeng pera dito. Aba, nagpaabala pa si Manager Wang sa'yo. Para sa ganitong kabus. Kahit limali ng bride price ay hindi kayang ilabas. Bigla, meron siyang ganitong karaming malalaking pera. Pekado yan? Tiyak. Si Manager Wang na mismo ang pumunta. Suriin na ang pera niya. Tignan kung totoo. Kung pekado yan, arestohin siya agad. Lihaw, eto na. Dumating na ang bank manager. Ikaw naman. Huli na, makawala. Ang dami na pekado na ginamit ng kabus na to. Sapat na para mabilanggo siya ng ilang taon. Akala ko naman, kaya mo talagang bilhin yung 20 na luxury car. Eh ang pera pala. Pekado pala. Uy. Sorry. Pero ang perang ito, mukhang maganda ang pagkakagawa. Pero sa huli, basurang papel lang din yan. Basurang papel? Sinabi niyo ba na ang hawak na pera niya ay pekado? Oo, yung nasa wallet niya. Pekado yan, sigurado. I-verify mo. Hindi na kailangan i-verify ang pera niya. Sabi ko nga sa inyo, peke ang pera niya. Sino nagsabing peke yan? Manager, hindi ka nagkamali, di ba? Hindi mo pa man na-verify. Paano mo masasabing totoo yan? Manager Wang, payuhan kita. I-verify mo ng maayos. Kung may maging pagkukulang, mananagot ka sa batas. Kinakusahan ninyo ba ako? Nagtatrabaho ako sa bangko ng higit sa 10 taon. Walang perang ganito na hindi ko pa nakita. Hindi na kailangang suriin to.
Sa unang tingin pa lang, totoo na yan. Paano naman posible? Paano magkakaroon ng ganitong pera ang pulubi na yan? May ganitong dami ng pera? Busy ako. Wala akong panahon dito. Mr. Lee, kanina ko ang nagkulang. Hindi ko kayo nasikaso ng maayos. Patawad po sa abala. Sana inyong maintindihan. Tungkol sa sinasabi ninyong 20 kotse, ayusin ko na agad para sa inyo. Hintay lang. Hindi na. Unahin ninyo si Gino Unchan. Ayos na. Ang ginoong tiyang na yan. Isa-swipe pa ba natin ang card na ito? Siyempre, iswipe. 20 kotse lang naman yan. Tumahimik ka. Ang dangal ko. Ngayong araw, nilight ninyo ang dangal ko. Lies ka. Ginoong Zhang. Lee Hao, biro lang yun dati. Ginawa ko para subukin ka ngayon. Pasado ka na sa pagsubok. Lumayas. Maghintay kayong lahat. Si Ginoong Lee Hao, ayusin ko na po ang inyong mga papeles. Chinya, tulungan mo ako sa pag-aayos ng papeles. Sige. Aalis na ako. Itong mga to, isasama ko lahat yan sa performance mo. Oh, sige. Naalala ko kanina may nagsabi sa akin na kapag bibili ako ng kotse, luluhod daw at magsasampal-sampal. Ay, hindi po, Lee Hao kanina. Kung may nasaktan man ako, patawarin niyo po ako. Bakit hindi ka na magmadali? Humingi ka na ng sorry kay Lee Hao. Kung hindi, tatatanggalin kita sa trabaho. Ay, Lee Hao. Nagkamali talaga ako kanina. Patawarin mo na ako. Patawarin mo ako. Lee Hao, alam ko na ang nangyari kanina. Ang gago na yan, nainis kita. Parusa mo na. Ikaw, bahala. Sa tingin ko, si Tang Chinya mas bagay sa kanya bilang sales manager. Anong tingin mo? Sige. Itatalaga ko na. Si Tang Chinya bilang sales manager. Tapos na ang papeles. Pero sobrang mga kotse. Baka kailangan ng kaunting oras. Huwag magmadali. Tayo, lumabas. McCain. Magdiwang tayo. Anong idiriwang natin? Tang Chinya, opisyal kitang itinatalaga ngayon bilang sales manager. May tiwala ako sa'yo. Gawin mo ng maayos. Salamat, manager. Ang tungkulin mo ngayon ay samahan ng maayos si Lee Hao. Kain na tayo. Tara. Masaya ka ba? Hindi mo pa nasabi sa akin, saan ka kumuha ng ganyang dami ng pera? Wala naman akong ganong karaming pera. Lahat yun ng kumpanya. Kumpanya nga, pinapakuha niya ako ng kotse. At para na rin sa'yo ito, makadagdag sa benta mo. Ah, ganun pala yon. Itong Tiandi Grand Hotel, minimum na gastos ay 0.5 na Lee. Kaya naman. Sa ibang kainan na lang tayo. Ayos lang yan. Sabi ko na sa'yo, isa kang pobre. Paano ka magkakaganitong pera? Ngayon ko lang nalaman, lahat yan ng kumpanya. Akala ko noon talaga. Anong klaseng kagong mayaman ka? Gago ka. Kanina pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Hindi kita papatawarin na yon. Bakit saan man nakikita ko kayong walang hiya na magkasintahan? Alam niyo ba, nakaka-apekto talaga sa gana ng iba. Na kumakain dito. Kaya mo ba to? Baka naman gamit na naman ang pera ng kumpanya para kumain dito, ha? Tingnan natin mamaya kung mababayaran mo pa yan. Sige na, alis na tayo. Wag! Dito tayo kakain. Waiter, mag-order kami. Ang minimum charge dito ay 0.5 LE. Hindi anong klaseng ugali yan? Tulad mong walang pera at laging nagdadala ng babae. Rito, nagpapakitang mayaman. Sobrang dami na akong nakakita niyan. Isang kain dito, mas mahal pa kaysa sweldo mo sa isang buwan. Gusto mo pa akong... Anong klase ng pagtrato ang ibibigay ko sa'yo? Lee Hao, maganap na lang tayo ng ibang lugar. Kumain tayo ng iba. Hindi na ihain ninyo rito ang pinakamahal ninyong putahe lahat sa akin. Isa pang bote pa, Lafitte 1982. Lee Hao, ngayon ko lang nalaman ang husay mong magpanggap. At May Lafitte 1982 PA. Alam mo ba paano buksan ang Lafitte 1982? Kung gusto, ituturo ko sa'yo o ano? Sir, paalala lang kung hindi mo mababayaran. Malubha ang magiging bunga. Tingnan ninyo siya. Akala mo ba kaya mong magbayad dito? Tingnan ninyo siya. Ang serbisyo ninyo, hindi ko talaga gusto. Ipatawag niyo ang manager niyo. Hindi na kailangan. Ako mismo ang manager ng hotel. Manager, itong taong ito ay nag-order ng pinakamahal na menu dito. At nag-order pa ng isang bote ng Lafitte 1982. Kailangan naming siguraduhin kung kaya mong magbayad bago kami mag-high ng pagkain sa'yo. Tignan niyo.
Ito? Sapat ba to? Gumagamit ka talaga ng pondo ng kumpanya. Mukhang gusto mo nang makulong. Ang 5 yuan na yan ay sapat para makulong ka habang buhay. Anong pera ang gagamitin ko ay hindi mo problema yan. Mahal. Hayaan mo na siyang magbayad. Titingnan natin kung paano siya makakaligtas sa kaso niya. Li Hao. Ang susunod mong buhay ay ilalagak mo sa looban. Lihaw, ang paggamit ng pondo ng kumpanya ay labag sa batas. Itabi mo na. Chinya, kain ka ng payapa. Manager, pwede na bang maghain ng pagkain? Oo naman. Oo nga pala. Itong dalawang to, nakakawalang gana talaga. Pakitransfer ako ng tribadong kwarto. Kailangan mo nang maging VIP member para makapasok. Yung 10 yuan, Anong klaseng member yon? 10 yuan? Anong member yon? Ang Sen Yuan ay Supreme VIP member na. Pwedeng pumasok sa Tianzi number 1. Bakit hindi ka pa maghatid? Sir, dito po kayo. Lihaw! Maghintay ka lang. Makukulong ka habang buhay. Wala ka nang pakialam doon. Sige manager. Lahat ng gastos ngayong araw, ako na ang sasagot. Maliban sa kanilang dalawa. Opo. Mga konsumo ngayong araw, si Young Master Lee ang manlilibre sa lahat. Lihaw! Tandaan mo to! Sir, mula ngayon, ako na ang personal na magsisilbi sa inyo. Alam mo, mas gusto ko pa rin yung ganyang supladong sa loobin mo kanina. Sa susunod na kakain ako, bakit mo pa ginagamit ang ganyan attitude? Pangginon, iayos ko na ang paghahay ng inyong pagkain. Oy! Lihaw, ito, ang lahat ng ipon ko. Kunin mo muna ito. Ano ba to? Marami kang pondo ng kumpanya ang kinuha. Kung hindi mo maibabalik, makukulong ka. Ayaw kong makulong ka. Kumain ka na lang ng payapa. Wala yan. Xiao Juan, nakikiusap ako. Lumala ang sakit ni Mama. Kailangan niya ng operasyon. Pwede mo ba akong pautangan ng samli na pera? Please, tulungan mo naman ako. Sino ka ba? At akala mo ba karapat-dapat ka pa sa akin? Nakikiusap talaga ako. Tingnan mo naman, ang pagkakaibigan natin ng maraming taon. Tulungan mo naman ako. Sa tamang panahon, ibabalik ko na ang utang kasama ang interes. Magpautang? Mayaman naman si Lihaw, di ba? Pwede mo siyang hingan. Baka na, para sa'yo pa, ay mag-embezzle ulit ng pondo. Hindi pwede. Kung mag-embezzle siya, matatapos ang lahat kapag nahuli. Pakiusap, tulungan mo naman ako. Malubha na talaga ang nanay ko. Oh, aba, inaalala mo pa rin siya ha? Sabi mo nga wala kayong relasyon. Kung ayaw mong tawagan siya, ako magagag. Wang Xiaojuan, naghihiwalay na kami. Lihaw, hindi ka ba mayaman? Ngayon, ang nanay ni Tang Qinya, malapit na siyang mamatay. Kailangan ng malaking halaga para sa operasyon. Tignan mo, kawawa naman siya. Bakit hindi gamitin mo ang pondo ng kumpanya? Tulungan mo siya. Lihaw, huwag mong ilipat ang pondo ng kumpanya. Wang Xiaojuan, luluhod ako sa'yo. Pakiusap, tulungan mo naman ako. Shinya, huwag kang luluhod sa kanya. Ako na ang bahala sa bayad ng operasyon. Ang nakakaantig naman. Lihaw. Kung lalapit ka ngayon sa harap ko, luhod ka at yumuko. Baka isipin ko, pautangin ang taong ito. Wang Xiaojuan, hintayin mo ako. Kinya. Ang bilis mo namang dumating. Lumuhod ka rin at magbigay galang. Kapag natuwa ako, baka sakaling maawa ko at bigyan kayo ng kaunti. Ikaw na masamang babae. Sino ka ba para magbagaling? Anong karapatan mong saktan ako? Tulad mong tao, dapat lang saktan. Shinya, hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. Ang gastos sa operasyon ng nanay mo, ako ang sasagot. Ang pera niya, tudungisan lang ang mga kamay mo. Tara na. Kayong dalawang walang hiya! Hintayin ninyo ako! Lihaw, alam mo naman ang lagay ng nanay ko. Kapag hindi namin nalikom ang pera ngayon, Malalagay sa panganib ang buhay niya. Shinya, huwag kang mag-alala. Magkano ba ang kailangan? Ako na ang bahala. hindi yan maliit na halaga. Kailangan ng 3,000. Saan ka naman kukuha ng pera ngayon? Hindi ka na pwedeng mangupit sa kumpanya. Kapag nahuli ka, makukulong ka talaga. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Ako po. Doktor, kumusta po ang kalagayan ng nanay ko? Tungkol naman sa katawan ng nanay ninyo, kung usapan ang konkretong sitwasyon, sama kayo sa opisina ko sandali. Sige po. Lihaw, sandali ka lang dito ha. Dito naman.
Nabalitaan kong hindi pa nababayaran ang bayad sa operasyon. Opo. Kasalukuyan pa akong nagtitipon ng pera. Pag naipon ko na, agad kong babayaran. Ang kondisyon ng nanay ninyo, hindi maganda ang outlook. Kung ngayong gabi, hindi pa rin mabayaran ang operasyon, baka hindi na namin siya mailigtas. Ipinagdarasal ko po. Pakiligtas po ang nanay ko. Tungkol naman sa bayad sa operasyon, hindi naman ganun kahirap ayusin. Maaari kong ipangako ko na unang operahan muna siya, pero Dr. Zhang, ikaw. anong poma mo? Basta sumunod ka sa akin, agad kong ayusin ang operasyon ng nanay mo. Ayusin kong operasyon niya. Dr. Zhang, huwag ka ng ganun. Kung ayaw mong mamatay ang nanay mo, mas mabuti kang huwag lumaban. Bitawan mo ako. Tangchinya, walanhiya ka! Nangahas kang suntukin ako. Gusto mo pang mamatay ang nanay mo? Hindi po, pasensya na Dr. Zhang. Hindi ko sinasadya. Kung hindi ka susunod sa akin, kahit bayaran mo ang bayad sa operasyon, hindi ko gagawin ang operasyon sa nanay mo. Maganda ka na para sa pagluluksa ng nanay mo. Dr. Zhang? Chinya, okay ka lang? Okay? Ano ka ba? Nanggas kang suntukin ako. Hayap ka. Tangchinya. Nanggahas kang lumaban sa akin. Hayaan mo na mamatay ang nanay mo. Chinya, hindi na kailangan makipag-usap pa sa ganitong doktor na walang etika. Umalis na tayo. Ako na ang mag-aayos sa kaso ng tita. Ikaw na ang bahala. Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Sa ospital na ito, ako lang ang makakapagpagaling sa sakit ng nanay niya. Walang ibang doktor na makakagawa nito. Gawin natin ganito. Ikaw, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Papasunodin mo siyang paglingkuran ako ng maayos. Hindi ko na itatandaan ang nakaraan. Ang taong walang prinsipyo sa propesyon tulad mo, hindi ka karapat-dapat maging doktor. Sino ka ba para manghusga? Ako ba ay dapat maging doktor o hindi? Ikaw ba ang magdedesisyon? Siyempre, ako ang may huling salita. Chinya, pumunta ka muna sa nanay mo. Ang gulo dito, hayaan mo ako ang bahala. Napakalakas ng loob mo magsalita. Mahirap ka lang naman. Sige nga. Tingnan natin kung paano mo ako mapipigilan maging doktor. Basta't panoodin mo. Ching-ching. Ia-akusisyon ko ang Tianren Hospital. Ngayon na. Ang sabi mo, bibilhin mo ang Tianren Hospital? Na naginip ka ba o hindi ka pa gumigising? 1 bilyong halagang ospital. Ang sabi mo, bibilhin mo lang? Bakit nagmamadali? Huwag ka mag-alala. Sige nga. Tingnan natin kung mauna ang nanay ni Tangchinya sa kamatayan o mauna kang makakabili ng ospital. Sige, palayasin mo na muna ako. Chairman, pinili ko na ang ospital na ito. Ang ganda ng babaeng yan, ah. Walang kinabukasan ang relasyon nyo. Sama ka na sa akin. Pangako, kakain ka ng masarap at mamumuhay ng marangya. Mas mabuti kung ikaw ang mag-alala sa sarili mo. Mabilis kang mawawalan ng tirahan. Huwag kang walang hiya. Director. Ano? Tinanggal ako sa trabaho. Bakit? Sino ka ba talaga? Anong klaseng tao ako? Hindi mo kailangan mag-alala para sa akin. Lumayas ka na ngayon din. Sinasabihan mo akong umalis? Kung wala ako rito, ang ina ni Tangchinya, hihintayin na lang ang kamatayan niya. Hindi mo yon kailangang pag-alalahanin. Tinawag ko na si Hua Shenyi. Nandiyan si Hua Shenyi. Anong sakit ang hindi niya kayang gamutin? Hua Shenyi. Li Hao. Talagang maraming salamat. Kung wala ka, baka namatay na ang nanay ko. Walang anuman. Sa susunod, kung may mangyari, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Pero tungkol sa pagkuha mo ng pondo ng kumpanya, Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, plano yun ng kumpanya. Oo, lahat pwedeng i-reimburse. ganun pala, napasindak talaga ako. Chinya. So ganun. Ikaw ang totoong nagmamalasakit sa akin. Ang boba ko dati, nakakita ko kay Wang Xiaojuan. Barkada naman tayo. Dapat lang naalagaan kita. Mahal, si Lihaw na lalaki. Ang kapal ng mukha niya na sinaktan ako. Kailangan mong tulungan ako maghigante. Nilight niya ako dati. Hindi ko siya palalampasin. Relax.
Isang lalaki lang yan. Kung gusto kong patayin siya, kakailanganin ko lang igalaw ang daliri. At tapos na. Yun si Lihaw. Pipilitin kong lumuhod siya at magmamakaawa sa akin. At yung si Tang Chin niya, hindi ko rin siya palalampasin. Basta alagaan mo lang ako. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo. Ang sama mo. Tama. Pangako mo pa bibili ka raw ng isang villa para sa akin? Bibili na bukas. Salamat, mahal. Magandang araw po, sir. Bibili po ba kayo ng villa? Gusto ko lang magtanong, gaano kalaki ang pinakamalaking bahay ninyo rito? Sa ating Dijang Villa District, ang pinakamalaking mansion ay may 2,000 square meters. Ang floor area nito ay 1,000 square meters, kasama ang isang swimming pool at isang malaking garden. Kabuuang lawak ay 2,000 square meters. Ayos ang villa na to. Pwedeng paradahan ng 20 luxury cars ko. Kukunin ko na to. Hindi mo ba akala, kaya talaga niyang bayaran to? Ilang beses ko nabanggit sa'yo, pagtanggap ng client, dapat may mata sa tao. Tignan mo siya. Parang mayaman ba yan? Ito na ang gusto ko. Ito nga ang sa Dijang Villa namin pinakamalaking unit dito. Presyo ay 5 yuan. Kaya mo ba? Sobra na ang pagmamayabang mo. Sir, sigurado po ba kayo? Ito po kasi ay. Halaga ng 5 yuan. Para sa villang ito, ang down payment ay 50%. May ganun po ba kayong pera? Anong ginagawa niyo dyan? Walang trabaho ba kayo? Manager, ang customer na ito gustong bumili sa atin. Ang pinakamalaking villa na ito, tingnan niyo po, kinuha na niya ang pera. Gino, kung gusto niyo po, dito na lang po tayo. Ako mismo ang bahala sa papeles. Gino, agad ko na po ihahanda ang kontrata. Ang dali naman magbago ng mukha mo. Bakit ang bilis? Saan na yung dating mayabang mong dating? Hindi ako sanay rito kanina. Kanina, lahat na yon misinterpretation lang. Kung alam ko lang na ganito kayo kayaman. Gagawa ako ng anuman ang iutos nyo. Ano ba ako ngayon? May naamoy akong kakaibang amoy. Lahat ng papeles ko, ipapagawa ko na lang sa kanya. Sige, wala pong problema. Gino, mas mabuti kung ako na ang bahala. Bago lang siya rito. Wala pa siyang alam. Sanay na ako sa trabahong ito. Mabilis ko po itong maaayos para sa inyo. Kung hindi niya ako papayagan tumulong, hindi na ako gagawa. Kung hindi siya ang gagawa para sa akin, hindi na ako bibili. Gino. Huwag niyo pong aalisin siya. Siya na ang kasama, Xiao Yun. Dadalhin namin agad ang Gino para sa pagproseso ng papeles. Diretso po, Gino. Ang ganda ng bahay na ito. Mag-ingat po, paalam. Ikaw na pulube. Bakit ka nandito? Di naman siguro bibili ka ng bahay, di ba? Alam mo ba na ito, ang pinakamahal na villa area sa Jiangnan City? Ikaw na pulube. Siguro kahit isang banyo, hindi mo kayang bilhin. Makinig ka, bata. Yung ginawa mong nagpahiya sa akin noon, hindi ko makakalimutan yan. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad o hahanap ako ng mga tao para babasagin ang mga binti mo. Shanghai, huwag kang umabuso. Sobra? Ano kung sobra? Sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka sasunod na yon, naka-wheelchair ka habang buhay. At yung Tang Chin niya yung babae na yon, hindi rin siya makakabuti. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Kayong dalawa, lumapit, lumuhod, at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kayo papayagan ni Shanghai na makaligtas. Sige, bibigyan ko rin kayo ng isang araw. Basta ngayong araw, lumuhod kayo at humingi ng tawad sa akin. Palalampasin ko na to. Kung hindi, pagsisisihan ninyo yan. Magsisisi ka. Ikaw, isang mahirap na lalaki lang. At magmamatapang ka pang takutin ako. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, malalaman natin kung sino talaga ang magsisisi. Ang taong to naglalaro lang ng bibig. Pagdating ng oras, magiging masunurin din siya. Tutuhod sa harap ni Haige. Tama ka. Si Tang Chinya, maganda naman ang katawan niya. Pagdating ng oras, Haige. Haige, na magugustuhan ni Haige ang babaeng yon. sa puso ko, Ikaw lang. pumili ka ng isa. Gusto ko. Itong bahay na to. Pasensya na. Kayo dalawa ang villa na ito na ibenta na. Pumili na lang kayo ng iba. Sino bumili niyan? Yung lalaki kanina, apelidong Lee. At binayaran pa ng buo. Siyangga.
Talaga, buong bayad. Hindi posible. Sigurado siya. Biniili niya para sa boss niya ang bahay. Sa itsura niyang dukha, babayaran ba niya ng cash ang bahay? May punto ka. Tingnan natin hanggang kailan siya magpanggap. Tapos na siya ngayong gabi. Jingjing, maghanda ka. Handa ka anumang oras. Para sa pagkuha ng Zhang Group. Maaring ngayong gabi, i-acquire ko na ang Zhang Group. Pero, ngayong gabi, pwede ka ba samahan mo ako sa isang pagtitipon? Anong klase ng pagtitipon? Simpleng pagtitipon lang. Kailangan ko ng lalaking sasama. Sige, sunduin mo ako mamaya. Jiang Yunyang. Jiang Yunyang. Galing ako sa Jiangnan City. Ako si Jiao Long ng Jiao Group. Isang karangalan. Jiang Yunyang. Bata at matagumpay. Sana sa hilaharap, may pagkakataon tayong magtulungan. Siyempre. Pasensya na, patawad, sandali lang. Saan nanggaling yung basura? Karapat dapat ba yung dumalo sa ganitong party? Sumasalita ka sa akin? Binabalaan kita. Lumayo ka kay Jingjing. Kung hindi ako mag-aatubiling ipaalis ka. Jiang Yunyang, wag kang sobra. Jingjing, paano mo kayang makasama ng ganyang basura sa tabi mo? Hindi ito bagay sa katayuan mo. Ako lang, Jiang Yunyang ang nararapat tumayo sa tabi mo. Ganyang basura. Hindi siya karapat dapat magbuhat kahit na niyong sapatos. Jingjing, sino siya? Tumahimik ka. Karapat dapat ka bang tawaging Jingjing? Kung hindi ka aalis ngayon, ipiputol ko ang mga binti mo. Tapos itatapong ka palabas. Ito si Jiang Yunyang, tagapagmana ng Jiang Group sa Jiangdong Province. Oh, siya ang pinakamayaman sa Jiangdong. Jiang family. Ngayon alam mo, umalis ka na. Bago pa kumilos ang mga tao ko. Kayong dalawa, paano kayo nagkakilala? Pag-usapan na lang mamaya. Jiang Yunyang, sasabihin ko sa'yo, kung lalaban ka sa kanya ngayon, kakailanganin mong harapin din ako. Jingjing, dahil ba sa basurang ito? Kanyan ka makipag-usap sa akin ngayon? Sige lang. Kung hindi naman kaming welcome, uuwi na lang kami. Tara na. Sandali lang. Ang basurang ito ay pwedeng manatili ngayon. Pero ang handaang ito ay inilaan ko lang para sa'yo. Kung wala ka, wala na itong kwenta. Mamaya, maibibigay akong surprise para sa'yo. Ang handaang ito, hindi lang dahil sa akin, si Jiang Yunyang, na nag-aabot ng handaan sa lahat pagdating ko sa Jiangnan City, kundi para rin sa minamahal kong tao. Ibigay ito. Eternal Heart. Ito ay nilabas sa romantic na bansa. Limited edition sa buwan mundo. 5 piraso lang ito sa kabuuan. Ang bawat isa ay 3 yuan lang. Sana ibinigay na lang sa akin. 3 yuan? Jingjing, ang Eternal Heart na ito ay pinunta ko mismo sa romantic na bansa para bilhin ito para sa'yo. Ikaw lang ang karapat dapat sa niya. Maging girlfriend ko na. Magkasama kayo. Ayoko. Sujing, talagang gusto kita. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Oy! Ano? Sasabihin ko sa inyo, kung maglakas loob kayong galawin si Kinya, kahit isang buhok lang, hindi ko kayo papatawarin. May nangyari kay Chinya. Umalis muna ako. Sasamahan kita. Gago! Pinahiya mo ako! Hindi ko kayo papababaan ng loob! Anong balak ninyo? Ano yan? Ang gandang katawan mo. Mas maganda kaysa kay Wang Xiaojuan. Sobrang astig nga, sobra. Sagot ka sa akin. Ako ang binatang mayaman. Itataboy ko si Wang Xiaojuan ngayon din. Huwag kang lumapit. Sabi ko! Ang inutil na si Li Hao. Ano ba ang maganda sa kanya? Isa siyang mahirap na loser. Walang silbi basta ikaw. Maglingkod ka ng mabuti sa akin. Ako ang binatang mayaman. Lahat ibibigay ko sa'yo. Halika. Bitawan mo ako! Wala nang makakapagsagip sa'yo. Shanghai. Tumigil ka dyan. Walang kwenta kang tao. Ang bilis ng dating mo. Lumuhod ka at magsisi sa harap ko. Pag-isipan ko pa. Baka bigyan kita ng buhay pa. Kung may tapang ka, salubungin mo ako. Hinawakan mo ang isang babae. Anong klase ng kalokohan yan? Sinasabi ko, si Tang Kinya, isang perlas. Sumama pa sa'yo, isang walang kwenta. Tunay na kakatuwang kombinasyon. Hihintayin kita. Patayin kita.
Ako, alagaan ko siya ng mabuti. Shanghai, nagnalaro ka ng apoy, magwawala ka. Mga ganitong oras pa rin. Ikaw, walang kwenta. Tumataas pa ang ulo mo, Vito. Mga tao, dakpin ninyo siya. Patayin ninyo itong walang kwenta. Protektahan ninyo ang binibini. Sino kayo? Bini-bini. Huli na ako. Pasensya na. Nabigla kayo, di ba? Dumating kami sa tamang oras. Qian, hawakan ninyo itong si Shanghai. Ibilanggo ninyo siya. Anong ginagawa mo? Ako si Zhang Gongze mula sa Zhang Group. Kung aksyonan ninyo ako, patay na kayo. Ang laking loob ninyo. Akala nyo ba, susupil ninyo pa ang aking dalaga? Isang maliit na Zhang Group lang yan. Sa mata ng aming Shu family, wala yan. Shu family. Iyang ang Shu family ng Jiangdong Province. Chairman, ang pagkuha sa Zhang family, handa na. Isang utos mo lang, marinang. Agad naming bilhin ang Zhang family. Bibilin ang Zhang family. Liao. Sino ka ba talaga? Dapat alam mo na. Jinmao Group at Zhou Group. Nagsanib para maging Haotian Group. Yun ang balita. Siya ang chairman ng Haotian Group. Imposible. Paano siya magiging chairman ng Haotian Group? Isa siyang mahirap na gago. Walang kwenta siya. Jingjing. Ayoko nang bilhin ang Zhang Group. Hayaan na lang natin ang Zhang Group magbangkarot. Bibili pa tayo sa kanila para bayaran. Gusto kong gawin silang wala kang makukuhang kahit sentimo at malulubog ka pa sa utang. Chairman, huwag mag-alala. Ako na ang bahala. Lihao. Pakiusap. Patawarin mo ako. Patawarin ninyo ang Zhang Group. Pakiusap. Shanghai. Binigyan na kita ng pagkakataon. Noon sinugo kong ikaw at si Wang Xiaojuan na lumuhod at humingi ng tawad. Masyadong huli na. Lahat to, kasalanan mo mismo. Lihao. Chairman, so anong gagawin natin sa taong ito? Ayusin ninyo ayon sa inyong magagawa. Qian, itong walang hiya, ayusin mo na. Opo, miss. Dalhin ninyo. Lihao. Chinya. Okay na. Lihao. Natakot ako talaga. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi ko na hahayaan kang masaktan kailanman. Kagabi, ang tao dinala ni Xu Jing. Na-verify mo na ba kung ano ang kanyang background? Binata. Trabahador lang siya. Nakatira sa slum ng lungsod. Hindi namin alam bakit ang lapit niya kay Xu Jing. Ewan ko ito ba ang resulta ng inyong investigasyon? Binata. Lahat ng info na nakuha namin. Ito na yung lalaki. Pulubi lang. Isang pulubi. At nangas pang agawin ng babae ko, hindi ba sobra na? Nakakawala ng bayat ang kapal ng mukha niya. Magdadala ka na ilang tao ngayon. Puntahan mo siya. Turuan mo ng leksyon. Kung lalapit pa siya kay Jingjing, papatayin ko siya. Aalisin ko siya sa mundong ito. Opo. Bitawan mo ako. Gino, siya nga yun. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Ako ang ama ni Shanghai kamakailan lang. Si Shanghai palagi kasama kayo. Ngayon, nawala siya. Ang pagkawala niya, may kinalaman ba ito sa inyo? Nawawala si Hai. Magsabi ka na. Nasaan ang anak ko? Hindi ko alam. Kagabi, hindi ako kasama niya. Parang sabi niya, sasabihin niyang pupuntahan niya ang isang tao para managot. Harry, sabihin mo na. Sino? Lihao. Ganun ba? Ikaw pala ang anak ng Xu family. Hindi na nakapagtataka si Zhang Yunyang. Kahapon ginawan kanya ng salusalo. At nag-declare pa ng feelings. Pero hindi ko siya gusto. Chairman, hindi mo ba malalaman ang pagkakakilanlan ko? Ayaw mo sa akin? Basta't gusto mo, bakit naman kita papalayuin? Siyempre, gusto ko. By the way, Chairman, sinugo ko si Qian na maghanap para sa'yo ng ilang sobrang galing na bodyguard. Lihim silang magbabantay sa'yo. Ipoprotekta ako. Para hindi maulit ang nangyari kagabi. Na mangyari ulit. Kung hindi kahit gaano karami ang pera mo, anong silbi ng pera kung wala ka ng buhay? Ang bait mo naman.
Kinya, bumalik ka muna sa bahay ilang araw. Magpahinga ka ng maayos. Kakatapos lang gumaling ang tita mo mula sa malaking sakit. Kailangan pa siyang alagaan mo. Alam ko na. Lihaw, salamat. Bakit ka nagmamagalang sa akin? Anong gagawin ninyo? Anong gagawin nyo? Tuturuan ka namin ng leksyon ngayon. Wala akong ginawa sa inyo. Bakit inyo ako sinaktan? Sinong pinairita mo? Yung hindi dapat pakialaman. Lumayo ka kay Xu Jing. Kung hindi na to simpleng leksyon lang. Mga kasama, atakihin ninyo. Huwag kayong lumapit. Buti na lang at nandito si Jingjing. Naglagay siya ng mga bodyguard. Kung hindi, talagang malala na sana. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa'yo? Si Jiang Yunyang. Sinusunod lang namin ang utos. Jiang Yunyang. Si Jiang Yunyang nga. Jiang Yunyang. Kung yan ang laro mo, sige, makikipaglaro ako sa'yo. Walang kwenta. Hindi mo nga kaya ayusin ang isang basura. Ginu, may mga bodyguard pa pala sila. Hindi kami kasing lakas nila. May bodyguard. Siguradong si Su Jing yan. Alam niya na seryoso ang kaparusahan pag na-offend siya, kaya nagpadala siya ng bodyguard para protektahan siya. Yung lalaking yan, sabi pa niya, ipahatid ko raw ang isang mensahe sa'yo. Sabi niya, kung gusto mong maglaro, Gino, sasama siya sa'yo at maglalaro ng mabuti. Pero, takot daw siya, baka di mo kayanin. Ito na siguro ang pinakakatawang biro na narinig ko. Talaga namang nakakatawa. Tingnan natin, anong karapat dapat siya na makipaglaro sa akin? Yung batanto, patayin mo siya. Huwag mag-alala, matanda. Hindi mabubuhay ang batang yan hanggang bukas. May balita na ba tungkol sa anak ko? Iniimbestigahan na rin namin. Ngunit, ang ilan mga kasama ng Gino kagabi, wala na silang bakas. Mukhang... Kung buhay, kailangan makita. Kung patay, kailangan makita rin. Kailangan may ebidensya. Ngayong gabi, itanim ninyo sa akin ang ulo ng batang yan. Dalhin ninyo sa akin ang ulo niya. Hindi nakapagtataka, pinakamalaking villa sa Jiangnan City. Grabe, sobra namang astig. Nauna na akong kumilos laban sa Zhang family. Hindi abot ng isang linggo, pa-bankrupt na ang Zhang family. Salamat sa pagsusumikap mo. Bukas may bidding para sa lupa. Ang Haotian group natin, gusto mag-bid ng isang lote. Mahal na mahal ang halaga ng lupang iyon. Chairman, sasali po ba kayo? Panahon na para magpakita. Hindi pwedeng laging nasa likod lang. Kailangan mo ring makita ang mundo. Hindi pwedeng puro umaasa kay Jingjing. Sige, sasama ako. Ang pinakamalaking kalaban sa lupa ay si Jiang Yunyang. Dumating si Jiang Yunyang sa Jiangnan dahil dito. Dahil sa lupang yan siya pumunta dito. Gusto nila bilhin ng lupa. Sinasabi nila, gagawa sila ng pinakamalaking mall sa Jiangnan. Kung pupunta si Jiang Yunyang, kailangan talagang pumunta ako sa auction. Kailangan ko talagang pumunta. Tara na, tuloy pa tayo sa paglibot ng villa ko. Sige. Yung 20 kotse na in-order mo, pwede na kunin. Ayos na ang mga papeles. Ipa-deliver mo lahat dito. Ang villa at mga kotse sa'yo, talaga ba yan ang binili? Pasensya na, Kinya. Hindi ko sinadyang itago sa'yo dati. Hindi ka ba magagalit? Paano naman ako magagalit? Pero paano ka nagkaroon ng ganyang dami ng pera? Ido. Sekreto to. Bumaba ka, ngayon din. Tingnan natin saan ka tatakbo. Ngayon ang araw na mamamatay ka. Iharamin niyo siya. Sino kayo? Pinadala ni Jiang Yunyang. Pagkita mo sa hukom ng kamatayan, malalaman mo. Bugbogin ninyo hanggang mamatay. Gusto lang ng matanda ang ulo mo. Jili, ayos po ba kayo? Ayos lang. Sabi mo kanina, ang matanda ang nagpadala sa'yo. Sino ang matanda? Huwag mong asahan na malalaman mo. Huling tanong ko sa'yo, kung hindi ka magsasabi, gagawin kong inutil ang kamay mo. Sasabihin ko! Si Chang Muzhou ng Jiang Group. Jiang Muzhou, Jingjing. Palakasin ang pagpuwersa laban sa Jiang Group. At bukas pa. Gusto kong makita ang Zhang Group na bangkarot.
Sabihin mo kay Zhang Muzhou sa matandang asong iyon, kung siya ngayon, tatakbo siya rito, lumuhod at magmamakaawa. Baka pag-isipan ko na palampasin siya. Kung hindi naman, bahala kayo sa kahihinatnan. Walang kwenta. Hindi nyo man lang kayang ayusin to. Parang isang grupo ng walang kwenta. May bodyguard ang batang yan. Gusto na kaming kumilos ng mga tropa namin. Pero sila pa ang umatake sa amin. Bodyguard. Mukhang may kaso nga ang batang yan. Sabi pa niya, sinabing papabagsakin ang Zhang Group namin. Sinabi niyang pipilitin kayo niyang lumuhod. Ako raw ang luluhod sa kanya. Walang pag-asa yan. Gusto niyang pabagsakin ang Zhang Group. Sino ba siya para gawin yan? Paano nangyari to? Ano nangyari sa matanda? Li Hao. Lahat ng ito, siya ang nasa likod nito. Sino ba talaga siya? Ngayon, buong Zhang Group, lahat ng partner companies huminto sa pakikipagtudungan sa kanila. At ngayon, ang buong kumpanya nila hindi na gumagana. Ang Jinlong Bank naman, pinipilit silang magbayad. Ang galing mo. Ganyan kabilis na naayos. Pangunahing dahil sa inyo, Chairman, malakas ang pondo. Hindi ganun kadali ang sakupin ng Zhang Group. Hindi yon madaling gawin. Li Hao, hindi. Jinong Li. Patawarin mo na ako. Ipinapapatay mo ako. Pati ang buhay ko ay gusto mong kunin. Ngayon, paano ka pa may mukha? Sasabi mo nga ako pa ang magpapatawad sa'yo? Jinong Li, dati. Lahat na niyon ay aking kasalanan. Nagananais akong patawarin mo. Ang Zhang Group ko hindi dapat mabangkarot. Layas ka! Tapos na ang Zhang Group. Li Hao, huwag mo kaming pilitin ng sobra. Nawawala ang anak ko ngayon. Wala na siya o patay na. Walang bakas. Siguradong may kinalaman ka rito. Huwag mo akong idinidin. Kapag napilit, sabay tayong babagsak. Ang Zhang Group mo malapit nang bumagsak. At ikaw, mabilis ka ring madudurog sa lansangan. Ano ang merong kalaban sa akin? Hintayin mo lang ako. Hindi ako magpapatalo ng ganun lang. Magingat ka ng kaunti. Baka si Zhang Muzhou pagkanipis, gagawa ng kalokohan. Ay naku, ito pa ang mga gwardiya na ipinakuha mo. Ano kaya magagawa sa akin ni Zhang Muzhou? Ginong Jiang, tulungan niyo po ako. Hindi ba yan si matandang Zhang? Anong ibig ninyong sabihin? Basta matutulungan ni Ginong Jiang, may papalampas natin ang problema ng Zhang Group. Ako, si Zhang Muzhou, sasabihin kong susundin ko kayo. Lolo Zhao, tayo muna, magsalita na. Ang sinabi mo kanina, ano ibig sabihin nun? Ganito kasi ang nangyari. Li Hao. Hindi pwede. Isa lang siyang gago at wala sa lugar. Paano siya magkakaroon ng kakayahang pasakain ang Zhang Group? Gets ko na. Siguro ang Shu family ang nasa likod nito. Sila ang nag-ooperate sa likod ng tabing. Ang Su family? Pero hindi naman natin sila binastos. Alam mo ba kung sinong babaeng kasama ni Li Hao? Iyan ang panganay na babae ng Shu family, si Shu Jing. Si Li Hao, isa lang siyang mahirap na gago. Hula ko, ang Haotian Group. Ang tunay na may-ari sa likod nila ay si Shu Jing. Kaya ang Li Hao parang puppet lang. Kaya pala Shu family ang may gawa nito. Isang panakip mata lang. Ganun pala ang kwento. So, si Shu Jing naman. Ano ro niya? Bakit ako ang kinukuha? Bakit sinimulan ng Zhang Group? Bakit ganun? Tanungin mo ang anak mo. Sigurado akong siya ang nagalit kay Shu Jing. Pero huwag kang mag-alala. Kasama si Li Hao sa bagay na to. Sige, tutulungan ko na to. Ngunit, kukunin ko ang 40% ng shares ng pamilya ninyong Zhang. 40%? Sang-ayon ako sa'yo, Jiang Shao. Shu Jing, kahit hindi ko alam ano ba talaga ang intensyon mo, ikaw ay babae ko. Kaya hindi ko hahayaang umiwas ka mula sa aking palad. Sige, naintindihan ko. Chairman, may tumutulong sa Zhang Group ng palihim. Ngayon, parang bumabangon sila mula sa bingit ng pag-abigo.
ang tumutulong sa Zhang family. Kayang gawing buhay muli ang Zhang family sa isang iglap. Kaya ang lakas ng puhunan niya, di pangkaraniwan yan. Chairman, kailangan ko pa bang magpahirap? Siyempre, gusto kong makita sino bang makakatalo sa akin sa pera. Shujing. Ang lala, naloko mo talaga ako. Ano naman ang niloko ko sa'yo? Ikaw pala si Shujing lang, isang puppet lang na nahanap niya. Di ko na nagtaka bakit mabuti siya sa'yo. Halos akala ko may lakas kang makipaglaban sa akin. Kung hindi sinabi ni Zhang Muzhou sa akin, hindi ko akalaing Hao Tian Group ay pag-aari pala ng Shu family. Kaya pala ang tumutulong kay Zhang Muzhou. Ikaw ang tao niya. May hinihingi siya sa akin. Pagkatapos, bibigyan niya ako ng 40% ng shares. Siyempre, natuwa naman ako. Shujing. Ginawa mo talagang lahat na ito para lang gawin to. Talaga bang gustong-gusto mo ang lupa sa Chengbei? Sabi mo lang sana sa akin, pwede kong ibigay sa'yo. Kasi naman, ikaw ang magiging asawa ko. Sino ang magiging asawa mo? Ako. Hindi ako kailanman magpapakasal sa'yo. Sino ang magiging asawa mo? Hindi ako kailanman magpapakasal sa'yo. Shujing, ang kapal ng ulo mo. Huwag mong sabihin hindi kita sinabihan. Kung hindi tayo magpapakasal, Jiang family at Su family walang puwang para sa anumang kooperasyon. Tsaka, kahit tumanggi ka, ang iba sa Shu family ay papayag ba sila? Jiang Yunyang, huwag kang magalak ng maaga. Sa buong Jiangdong, wala pang tao na nanggahas lumaban sa Jiang family. Sino man ang lalaban, mamamatay yan. Oy, ang yabang naman. Di ba sinabi ko sa'yo? Game ako kung gusto mo maglaro. Sana kayong Chang family kaya ninyong maglaro. Ikaw lang na walang kwenta. Karapat-dapat ka bang makipaglaro sa akin? Kung wala si Jingjing, wala kang halaga. Oo, kung wala si Jingjing, saan makakaroon ng Hao Tian Group? Pinapayuhan kita ngayon. Umalis ka na. Iwanan pa kitang buhay. Kung hindi, papatayin kita at hindi ka na makakaburan. Sige. Idedeklara ko na ang digmaan ngayon. Ang lupa na ito sa Jiangbei, akin na to. Tingnan natin. Ano bang kaya mo? Ngayong araw, bida natin ang City North Lot Number 1. Simula sa 1 yuan. Bawat tawad, hindi bababa sa 1 mao simula na natin. 1 yuan at 5 mao. 2 yuan. 2 yuan at 5 mao. Jingjing. Anong limit ng presyo ng lote na to? Siguro, 10 yuan. Kapag lumampas ng 10 yuan, masyado nang mataas ang gastos. Bakit? Wala ka na bang pera? Yan lang ang pondo mo at kaya mo akong labanan? 10 yuan. May nag-alok ng 10 yuan. Mayroon pa bang mas mataas? 10 yuan at 5 mao. Alam mo, Young Master Jiang, napakakuripot mo naman, di ba? Puro 5 mao lang ang dagdag mo. Yan ba ang astig na style ng isang Young Master Jiang? 15 yuan. Sa tingin ko, hindi to aabot ng 15 yuan. Oo nga, bobo ba to? Gumastos ka talaga ng 15 yuan para sa loteng yan? Ano mayon? Gusto ko, masaya ako. Pakialam mo ba? Ayos lang yan, laro lang. Ang sabi ng chairman, siya na ang huling salita. Kung gusto mong makuha ang lupa na to, pwede kang magtaas ng bid. Hinihingi ko ng proof of funds. Ginoong Jiang. Inaakala ninyo, kulang ang pera ng lalaking ito? Tama. Kung wala siya ng ganun, karami ng pera, sinasadya niyang guluhin ang auction. Kailangang seryosong aksyonan yan. Ginoong Lihaw. May sasabihin ka ba? Ay, si Jiang na anak mahal. Hindi ko alam. Emperanto, sapat pa? Ginoong Lihaw. Itago mo ng maayos ang bungkos ng 100 yuan. Magbid ka lang, kahit paano. Ganito lang na pera, kaya ko pa ring bayaran. Biro mo, bastang kinakalat lang ang bungkos ng 100 yuan. Nakita ko ang kanyang pitaka. May iba pang bungkos ng 100 yuan pa ron. Ang taong ito, malaking tao yata. Bakit hindi ko siya dati nakikita? Ginoong Jiang, may tanong pa ba kayo? Tingnan natin kung ano mangyayari.
Tatawagin ko na ngayon ang pamilya Shu at pupwersahin sila. Sa loob ng 3 araw, mag-engage ako kay Shu Jing. Bakit kailangang magmadali? Dad. Ang pamilyang Shu sa Jiangnan City, bumili sila ng 2 kumpanya at pinagsama para maging Haotian Group. Kumuha sila ng puppet si Su Jing ang nasa likod ng operasyon. At ngayon, ang lakas ng loob nilang makipag-agawan pa sa atin sa lupain sa Hilaga ng Jiangnan City, ginusto pa nilang bilhin ito sa presyong 15 yuan. Ano ba ito? Ito ay malinaw na pakikipagtunggale sa pamilya nating Jiang. May ganito palang nangyayari. Abay, sumusobra na. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang pamilyang Shu. Ipinapalagay ko na hindi rin sila mangangahas na kalabanin tayo. Kahit na medyo mataas ang halaga ng pagbili sa lupa sa Hilaga ngayon, pero nang makita ko ang galit na mukha ni Jiang Yunyang, napakasaya ko na. Hamak na 15 yuan lang naman yon. Kung gusto ni Jiang Yunyang ng laro, makikipaglaro ako sa kanya. Basta masaya ka, sapat na yon. Ginawa mo ito para sa akin? Ang dami mo nang naitulong sa akin. Siyempre, hindi ko. Tumiti ka lang kay Jiang Yunyang. Binubuli ka niya. Ha? Ano? Sinabi ng tatay ko na bumalik ako sandali. Anong nangyari? Pinipilit ng Jiang family ang lolo. Sinasabi nila na kung hindi ako makikipag-engage kay Jiang Yunyang, kakanselahin niya lahat ng kooperasyon nila sa Shu family. At ipapatarget pa nila ang Shu family. Si Jiang Yunyang. Talagang nakakainis siya. Ginamit niya ang napakababang paraan. Su Jing, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, hindi magtatagumpay si Jiang Yunyang. Tama. Sumama ka sa akin pauwi. Sasabihin ko lang na ikaw ang kasintahan ko. Kung malalaman ng tatay ko ang kakayahan mo, siguro hindi niya papapakasahin ako kay Jiang Yunyang, di ba? Sige, susunod ako sa iyo pauwi. Kalokohan to. Alam naman natin na magkaka-engage na kayo ni Jiang Yunyang, dinala mo pa ng isang lalaki. Pinapagalit mo talaga ako. Jingjing, sa ganitong panahon na to, ay nagloloko ka pa rin. Ang pasaway mo, kung atake ng pamilyang Jiang ang pamilya Shu, walang laban tayo. Gusto mo bang makita ang pagkawasak ng pamilya Shu? Check. Ito ay isang check. May 5 pen dito. Sapat para makabili ka ng bahay at kotse. Para magkaroon ka ng magandang buhay. Kung marunong kang kumilos, kunin mo ang check na ito at umalis ka na, Jingjing. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa lahat. Mukhang may mali sa pagkaunawa mo. Bakit? Konti pa ba ang 5 pen na to sa'yo? Gusto mo pa bang maging manugang Miss Su Gentian at kukunin pa ang aking yaman? Panaginip mo lang yan. Lolo, dinala ko si Li Hao dito para... Tama na. Ayoko ng paliwanag mo. Ito na ang huling pagkakataon ko sa'yo. Aalis ka ba o hindi? Isang maliliit na pamilyang Jiang lang, nakakatakot na kayo. Kahit handa na kayong ibenta ang kaligayahan ng inyong apo. Pamilyang Shu, talagang wala kayong respeto. Gago ka. May karapatan ka ba magsalita rito? Inuinsulto mo pa si matanda? Hinahanap mo ba ang kamatayan mo? Dati, plano kong tumulong sa pamilya ninyong Shu. Ngayon, mukhang wala nang kinakailangan. Ang kapalaran ng pamilya ninyong Shu walang kinalaman sa akin. Pero si Su Jing ang manager ko. Hindi ako manunood na walang ginawa. Hindi ko hahayaan siya magpakasal kay Jiang Yunyang na gago. Maganda na palaban ng kabataan. Pero sa katulad mo, walang galing pero sobrang yabang. Di pa ako nakakita ng ganyan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Umalis ka o hindi? Kung hindi dahil kay Shu Jing, hindi sana ako pumunta. Sige, aalis na ako. Pero, Lolo Shu, huwag kang magsisisi. Lolo Shu, huwag kang magsisisi ha. Lolo, si Li Hao ang nandito para tumulong sa atin. Kung aalis siya, wala nang tutulong sa pamilya nating Shu. Siya lang ang tutulong sa atin. Jingjing, anong kalokohan to? Napapayag ka na ba siyang manloko sa'yo? Jingjing, masdan mo siya mabuti. Mukha ba siyang may kakayahang makatulong? Mandaraya lang talaga siya. Niloloko ka lang niya. Pero hindi ako maloloko. Isa pa, sa buong Jiangdong, may sino bang kaya makipaglaban sa pamilya Jiang? Lolo,
Kayo rin ay masyado ninyong binabawasan si Li Hao. Karaniwan lang siyang tahimik. Masyado lang siyang mahinahon. Ang dala-dala niyang pera, katumbas pa ng kayamanan ng pamilya Shu natin. Kalahati ng kayamanan ng pamilya Shu. Imposible yan! Jingjing, alam mo ba kung magkano ang market value ng pamilya Shu ngayon? Ang market value ng pamilya Shu ngayon ay 1,000 yuan. 1,000 yuan. Ay sinasabi mo ba na kasama niya ngayon ng 500 yuan? Jingjing, ang kalokohan mo hindi nakakatawa kahit papano. Kabataang lalaki. Alam mo ba ang kaparusahan sa paggamit ng pekeng pera na isang seryosong krimen? Lalo na kung malaki ang halaga nito. Sapat yan para makulong ka sa kulungan habang buhay. Jingjing, huwag ka nang magsayang ng salita sa kanila. Hindi ko matutulungan ang pamilya Shu, pero matutulungan kita. Basta wag mong papayagan magpakasal kay sa putang ina niyang si Jiang Yunyang. Hindi siya magtatagumpay. Si Li Hao, lolo at tatay niya, hindi lang nila pinaniniwalaan ka. Ipakita mo sa kanila. Patunayan mo. Hindi na kailangan. Uwi na ako muna. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan. Li Hao. Lolo, alam niyo ba kung anong namalayan ninyong nawala? Jingjing, magkamalay ka na. Hindi ka ba nakakaintindi ngayon? Kung kaya niyang patunayan na may kakayahan siya, bakit hindi niya agad inilabas ang pera kanina? Oh, Jingjing, alam kong ayaw mo magpakasal kay Jiang Yunyang. Pero ngayon wala naman tayong magagawa. Ang pamilya Shu namin, hindi namin kayang harapin ang pamilya Jiang. Tatay, alam mo ba kung paano nagsimula sa Jiangnan City ang Haotian Group? Narinig ko kay Jiang Tianlong na sinabi na ikaw ang gumawa noon. At kasali pa si Jiang Yunyang, nag-aagawan ng lupa. Lolo, ano sa tingin ninyo? Akala ninyo ako mismo ang gumawa niyan? Kung hindi ko hihingin sa inyo ang pera, saan ako kukuha ng ganyang pera? Hindi ikaw. Paano nangyari yon? Ang Haotian Group ay kay Li Hao. Isang salita lang niya. Na-acquire niya ang Jinmao Group. Na-acquire din niya ang Zhou Group. Tapos, pinagsama at naging Haotian Group. Gaano karami ang assets niya? Hindi kayo makapaniwala. Siya? Hindi pwede. Lolo, ako mismo ang nag-asikaso nito. Kung di ko nakita ng sariling mata, hindi rin ako maniniwala. Sa kanya, pera lang yan. Parang numero lang. Kung tutulungan niya tayo, hindi kakayanin ng Jiang family. Ito. Totoo ba yan? Tatay, gagamitin ko ang kapalaran ng pamilya Shu. Nagbibiro ka ba? Naku! Tawagin ninyong agad si Li Hao. Li Hao. Ginoong Li. Li Hao! Ah, hindi. Ginoong Li. Sandali po. Meron po ba kayong kailangan? Kanina, ang matanda kong sinabi, kung may nasaktan po kami, sana patawarin niyo po kami, Ginoong Li. Si Lolo mismo ang dumating para humingi ng paumanhin. Alam na niya ang kakayahan ninyo. Ay naku, Ginoong Li. Taos puso kaming humihingi ng dispensa kanina. Kami ang nagkulang sa pag-unawa. Sana wag na po ninyo palakihin ang bagay. Tama po. Dahil kay Shu Jing, at dahil kayo nakatatanda rin, hindi na namin ito isasampa. Ayo, wag na po. Wag nang maingay. Ginoong Li, ang lawak po ng puso ninyo. Sana all, nakakahanga po talaga. Halika, bumalik na kayo sa villa. Doon natin pag-usapan ng maayos. Oo, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Maupo muna kayo. Maupo. Ginoong Li, talaga kayong batang matagumpay. Kanina, nagkamali po ako ng palagay. Ang alitan namin ng Jiang family at namin sa Shu. Siguro pamilya rin kayo, Ginoong Li. Umasa kami, Ginoong Li, na matutulungan nyo ang pamilya namin, ang Shu family. Oo nga po, Ginoong Li. Si Su Jing ay ayaw talagang magpakasal kay Jiang Yunyang. Kaya siya pa nga tumakas mula sa bahay. Talagang wala kaming magagawa. Kung hindi kami pumayag, sa kahilingan ng pamilyang Jiang, susugurin ng pamilyang Jiang ang pamilya Shu. Oo nga, oo nga. Dumating ako ngayon para sa issue na ito. Isang maliit na pamilyang Jiang lang yan. 3,000 yuan lang ang kayamanan nila. Wala pa yan sa aking atensyon. Sino ang may lakas ng loob magsalita? Ikaw pala, basurang tao. Magmamayabang pa sa teritoryo ng pamilyang Jiang? Ingat ka, baka hindi ka na makauwi ng buhay. Oh, nandito na si Jiang Yunyang. Narinig ko na bumalik si Jingjing, kaya naman nagmadali akong bumalik mula Jiangnan City para bisitahin din si Lolo Shu at si Tio Shu. Hindi ka tinatanggap rito. Umalis ka na kasama ang mga dala mo. Jingjing, tunay na gusto kita. Kapag sumama ka sa akin, pag isa natin ang pamilyang Jiang at Shu, buong Jiangdong Province ay magiging atin. Hindi ba maganda yan? Isasaulo mo ulit.
Hindi kita gusto. Gusto ko si Lihaw. Ano naman ang ibig sabihin ni Lolo Shu? Hindi pwedeng pabayaan ang usaping kasal na ito. Jiang, bakit ka nagmamadali? Baka naman. Totoo bang naisip ng matanda na makakatulong sa inyo sa pamilya Shu ang karantadong ito? Ayos din naman. Maghintay na lang tayo ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, kung ayaw pa rin ni Jingjing na magpromiso sa akin, handa na ang pamilya Shu na tanggapin ang magiging kahihinatnan. Tama, bata. Mag-ingat ka na lang paglabas mo. Baka magtapos ka na lang na isang ligaw na espiritu. Ginoong Lee, ewan ko lang. May tiwala ka ba? Kung pera lang ang usapan, mapapahiya ko ang pamilya Jiang ng todo. Mapapahiya sila ng lubusan. Pero ang takot ko lang, mahuhuli sila na gumagawa ng madidilim na bagay sa likod. Kaya kung ganyan, ang kaligtasan ko, hindi rin magiging garantisado. Huwag kang mag-alala, Ginong Lee. Magpapadala ako ng mga tao para protektahan ka. Sige. Pero hindi pwedeng ordinaryong bodyguard lang. Kailangan talagang malalakas at espesyal. Hindi problema ang pera. Sige, huwag kang mag-alala, Ginong Lee. Ako mismo ang bahala sa pag-aayos nito. Sige, maraming salamat, Jinoong Shu. Tungkol sa paraan ng pagharap sa Jiang family, ang magagawa ko lang, maglaan ng pondo. Ang iba na ay nasa inyo. Sige na. Ang iba na ay nasa inyo. Masyado kang magalang, Lihaw. Kung ayos lang sa'yo, Lihaw, tawagin mo na lang akong Uncle Shu. Basta boyfriend mo naman si Jingjing. Pa, kami niya. Hindi pa nga kami boyfriend-girlfriend. May girlfriend na siya. Ginawa ko lang yun para lang mainis si Jiang Yunyang. May girlfriend na pala siya. Ooh. Lihaw, ayos lang ba sa'yo? Ay, ayos lang ako. Naiintindihan ko naman. Kung gayon, ang Shu family nyo, gaano nakalaki ang kailangan nyo ngayon? Para makipaglaban sa Jiang family, kailangan kahit 1,000 yuan. 1,000 yuan? Masyado na bang malaki? 500 yuan ay pwede rin. Narinig ko nga na ang total assets ng Jiang family ay umabot ng 3,000 yuan. Oh, kayo naman sa Shu family ay 1,000 lang. Kung idadagdag ko pa itong 1,000 yuan, ay mahirap pa rin makipagsabayan sa kanila. Oo nga. Ibibigay ko na lang sa inyo ang 5,000 yuan. Anong 5? 5,000 yuan! Ano ang tugon ng pamilyang Shu? Yung matandang si Shu Zentian, hindi pa rin siya agad pumayag. Umaasa pa siya na si Shu Jing, tatawagin niya yung walang kwenta yan para tumulong, nakakatawa nga yan. Kung ayaw sa maginhawa, parisahan na lang. Diretsuhan na nating lunukin sila. Pa, sa tingin ko, di pa kailangan magmadali. Binigyan naman natin sila ng 3 araw, di ba? 1 araw lang pala, may 2 pa. Gusto kong harapin nila ang realidad at lumapit sa akin para magmakaawa. Lulunuin din natin ang pamilyang Shu. Iba lang ang ating paraan. Pero kung naglalayong magtagumpay, Hindi pwedeng mahabag. Huwag kang mag-alala pa. Sa punto na yan, sinusundan kita. Pa, mamaya pasabihan mo si Heihu na kausapin ako. May mahalagang gagawin ako para sa kanya. hello, gusto kong mag-withdraw? Kung mas mababa sa 1 yuan, pumunta ka sa ATM. Gusto kong kumuha ng 5,000 yuan. Kung gagulo ka dito panigurado, tatawagin ko ang seguridad. Sipain kita palabas dito. At mag-withdraw pa ng 5,000? Magwi-withdraw talaga ako. Security! May nanggugula dito, palayasin nyo na! Hoy, alam mo ba kung saan ka? Nagkakagulo ka pa dito. Umalis ka na agad dito. Bitawan niyo ako. Anong klaseng ugali yan? Ganyan ba kayo sa mga kliyente nyo? Ganyan ba talaga kayo sa trato sa mga kliyente nyo? Sang mental hospital ka ba nakatakas? Puro 5,000 yuan ang sinasabi. Kung di ikaw ang manggugulo, sino pa? Bata, payo ko sa'yo, umalis ka na. O kung hindi, mapapahama ka sa akin. Ang serbisyo nyo ay napakapangit. Iwi-withdraw ko ang lahat ng pera ko. Supreme VIP card. Peke ba to? Alam mo ba ang kahihinatnan nito? Anong nangyayari? Manager, may dala siyang pekeng Supreme VIP card para mangdaya. Oh, ganun ba? Ganun ba? Ito ay isang tunay na Supreme VIP card. Ay, sir. Pasensya na po talaga. Totoo po yun. May problema nga po ang serbisyo namin. Tingnan niyo po ito. ang serbisyo ninyo talagang sobrang walang kwenta. I withdraw niyo lahat ng pera ko. Ayo talagang mga tauhan dito. Paano ba kayo namamahala? Hindi na kailangang mag-check pa. I withdraw niyo na lahat. Manager, 100,000 po ito. Anong 100,000? May 100,000 po sa card niya. Pasensya na po talaga, sir. Pasensya na po, hindi ko po kayo kilala. Patawarin niyo po kami. Okay na lang ito sa ngayon.
Baguhin mo ang ugali mo sa susunod. Opo, salamat po, sir. Pasensya na po talaga. Biglaan pong kunin ang 100,000. Ang bangko po namin Ay hindi agad. makakapagbigay ng ganitong kalaking halaga. Tingnan niyo po. Kung wala ang 100,000, 5,000 naman. Gusto ko na yon ang 5,000. Kung hindi niyo maibigay, kung hindi, i-withdraw niyo lahat ng 100,000. Meron po. Ayusin ko po ito. Manager Jack. Bahala na po kayo sa 500 yuan. Madali lang yan. Pero siyempre, hindi ito maliit na halaga. Kailangan ko munang maghanda. Hindi pa naman ganoon kabilisan. Pero Manager Zhao, kung ang pamilyang Shu ay mangutang sa inyo, siguraduhin mong tanggihan mo sila. Kapag nagtagumpay ito, hindi ka mawawalan, Manager Zhao. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko. Manager. May problema? May gusto mag-withdraw ng pera. Ano ba yan? Nagmamadali ka masyado. Hindi mo ba nakikita na may pinag-uusapan kami ni Jinong Jiang? Kausap ko si Jinong Jiang. May gustong mag-withdraw. E di ipa-withdraw mo. Kahit maliit na bagay. Iniistorbo mo pa ako? Magwi-withdraw siya ng 5,000 yuan. Ano? Uulitin mo nga yung sinabi mo. Makano ka mo? 5,000 yuan. Kahit ang Jiang Group, wala silang 5,000 yuan. Sa tingin ko, itong lobby manager na to ay isang tanga. May 5,000 yuan talaga siya. Ginoong Jiang, dito na lang muna tayo. May county pa kaming asikasuhin. Pauna muna kami. Magandang araw po. Si Chao po ito, ang branch manager. Magandang araw po, Manager Zhao. Nasaan na ang pera ko? Lihao po. Medyo malaki po kasi ang amount. Kailangan po namin ng konting oras para maipaghanda namin. Kano po katagal? Mga 2 araw po ang minimum. Sige, pabalik ako pagkatapos ng 2 araw. Jiang Yunyang. Bakit nandito siya? Hindi ba mag-withdraw ako? Pagkuha ng pera po. Ganito po yon. Si Jiang Yunyang, nangutang din po siya dito. Gusto niyang humiram ng 500 yuan. Di ba malaki ang negosyo ng Jiang Group? Kailangan pa nila mag-loan? Ang pamilya. Jiang, mga 3,000 yuan daw ang assets nila. Pero presyo lang yon sa merkado. Pero sa totoo lang, di nila kayang kunin ang ganong halaga. Kaya kailangan din sila humiram. Para saan niya ang utang? Kinuha na nila ang 100,000 yuan, tapos 100,000 ulit. Ang gustong sabihin ko lang, yung kinutang ng Jiang Group, gusto nilang gamitin laban sa pamilya Shu. At sinabihan pa ako na huwag magbigay ng loan sa pamilya Shu. Ang harsh naman. Kaya ikaw na ang magdadala ng bunga. Sige. Simula ngayon, walang loan sa pamilya Jiang kahit 1 sentimo. Kung hindi, alam mo ang magiging kapalit, di ba? Opo. Naintindihan ko. Tandaan mo, lihim lang ito. Opo. Nakagulat naman ang pamilya Jiang sa isang sobrang lakas ng tao. Tila tapos na ang panahon nila. Hoy, Tanga! Bakit ka nandito? Sa tingin mo, sa'yo, itong bangko? Bawal ba akong pumunta dito? Talo na, pero matigas pa rin ang ulo. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, ang magagandang araw ng pamilya Jiang ay mauubos na rin. Hahaha! Tumawa ka lang ng tumawa. Pagkatapos ng gabing ito, hindi ka na makakapangiti. Manager Zhao, kanina, may nag-withdraw talaga ng 5,000 yuan? Sino siya? Jiang, pasensya na. Walang komento. At ang usapan ng loan, cancel na. Mula ngayon, ang bangko namin ay hindi na magbibigay ng loan sa Jiang Group kahit 1 yuan. Manager Zhao, ano ibig mong sabihin ito? Klaro na ang sinabi ko. Paalam na, hindi na kita hahatid. Ano ba talagang nangyayari dito? Baka nga yung gustong kumuha ng 5,000 yuan na misteryoso ang balak, sumira sa Jiang family. Sino ba talaga siya? Sa totoo, pumunta ako sa bangko para mag-withdraw. Sabi ni Manager Zhao, sobrang laki ng halaga. Kailangan pang hintayin ng 2 araw. Walang masama kahit mag-delay ng 2 araw, di ba? Walang problema. Okay lang. Nga pala,
Habang nasa bangko ako kanina, nakasalubong ko si Jiang Yunyang. Sabi ni Manager Zhao, nag-a-apply siya para sa loan. Kukuha siya ng 500 yuan. Plus, sinabi pa niya sa bangko na huwag kayong bigyan ng pondo, Shu family. Tingin ko, handa na ang Jiang Group para atakihin kayo. Pero sinabi ko na kay Manager Zhao na huwag silang bigyan ng loan. Kaya si Jiang Yunyang siguro galit na yon. Suwerte na lang at tinulungan tayo ni Mr. Lee. Kundi, malaking problema na to para sa Shu family. Tama, totoo nga. Li Hao, kinuha ng papa mo para sa'yo 2 napakagaling na bodyguard. Paglabas mo, isama na lang sila. Maghintay ka rito, saglit. Pupunta lang ako sa banyo. Huwag na siyang habulin. Gino, ayos ka lang ba? Buti at nakarating kayo agad. Kung hindi, talagang malala sana. Li Hao, anong nangyayari? May gustong pumatay sa akin. Kaya ayos ka lang ba? Ayos naman siya. Mukhang si Jiang Yunyang. Hindi na siya makahintay na mamatay ako. Buti may mga magigiting na gwardiya. Kung hindi, malala na. Ano? Ano balak mong gawin? Hindi na siya titagal. Kapag nakukuha ko na ang pera ko, pagkatapos, sisimulan ng Shu family ang formal na kontra-atake. Ipaparamdam ko sa kanya, kawalan ng pag-asa at takot. Nabigo ang aking tauhan. Parusahin niyo po ako, young master. Nabigo. Kinuha ng Zhu family ang dalawang matitibay na bodyguard. Tahimik nilang pinoprotektahan si Li Hao. hindi nakayanan ng aking tauhan. Napilitang umatras sila. Mukhang nahalata na nila. Pero ayos lang. Marami pa akong paraan. May libo-libong paraan. Patayin siya. Sige, ngayon pumunta ka sa Jiangnan City. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Naiintindihan ko. Garantisado matatapos ko. Siya yon. Ano ang ginagawa ninyo? Li Hao, narito ang 5,000 yuan na cash na hiniling ninyo. Nandito na lahat. Ito na ang dinala ko para sa inyo. Pakitingnan. Salamat po sa pagod, Zhao. Huwag ninyong makalimutan ang usapan natin dati. Huwag mag-alala, Li Hao. Siguradong hindi ko yan makakalimutan. Kung wala na pong iba, uumalis na muna ako. Sige, paalam. Mag-ingat! Oh, talagang 5 tirong yuan to. Oh, 5,000 yuan! Hahaha! Dahil sa maraming pera na ito, hindi na natin kailangang matakot sa Jiang Group. Oo nga. Labis kami nagpapasalamat sa iyo, Li Hao. Huwag mag-alala. Pagkagiba na namin ang Jiang Group, ibabalik ko sa inyo ang pera na may kasamang interes. Maliit na bagay lang yan. Kasi hindi ko talaga gusto ang Jiang family. Kailangang pagbayarin sila. Sobrang dami ng kasamaan nila at napakamayabang. Panahon na para sila magbayad. Oh, si Shanghai tinago ang pera. Ngayon, makakayanan natin, gawin natin ng walang takot. Tapos na ang 3-araw na deadline. Ano na ang pasya ng matandang Gino? Jiang Shao. Pasensya na. Nadismaya kayo ngayon. Ang tibay ng sinabi ng matandang Gino. Baka naman. Akala nila tong walang kwentang tao. Talaga bang makakatulong siya sa inyo, Shu family? Di na kailangan mag-alala si Jiang Shao tungkol dito. Ibig sabihin, wala nang pag-uusap. Sige, tingnan ko kung anong kayang gawin ng Shu family. Anong puhunan ninyo para makipagbuno sa Jiang family? Tingnan natin. Palabas na sila. May auction mamayang gabi. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Dapat pumunta ka. Kung hindi, magsisisi ka. Hihintayin kita sa Zijin Grand Hotel. Anong paandar naman si Jiang Yunyang na yon? Li Hao, huwag kang pupunta. Sigurado, handa na siya. Handa na kami para sa'yo. Sige. Ano, nawala si Kinya? Tita, huwag po kayong mag-alala. Titiyakin kong ligtas. May babalik si Kinya. Jiang Yunyang.
Mga Ginoo at ginang, welcome sa lahat sa auction na ito. Ang auction ngayon, medyo espesyal. Ang ilalabasan ngayon, hindi pangkaraniwang bagay. Sigurado ang magugustuhan ninyo. Ano yan, Jiang Yunyang? Bakit ka nagkatago ng ganun? Naintriga na ako. Jiang Yunyang, umpisa na. Magsimula na. Nakakainip na. May isang tao pang wala. Kung wala siya, walang kabuluhan ang auction na to. Narito na ako. Ang tapang mong dumating. Akala ko, hindi ka na darating. Mali ang inaakala ko sa'yo. Pero dahil nandito ka, mag-uumpisa ng palabas. Buxton. Chinya, huwag kang matakot. Ililitas kita, Jiang Yunyang. Ikaw. Kumusta, Lihaw? Gusto mo ba ang regalong ito? Sabi ko nga sa'yo, magsisisi ka talaga kung hindi ka pupunta. Mga Ginoo, Ano sa palagay nyo? Magaling ba ang regalong ito? Ah! Tignan nyo ang mukha niya. Tignan nyo ang pangangatawan niya. Pambihirang ganda, walang kapantay. Dagdag pa, virgin pa nga siya. Kahit ako, hindi pa nakakasama. Pahihayaan ko muna kayong masiyahan. Ang pinakamataas na offer ang mananalo. Mag-aalok ako ng isang li. mag-aalok ako ng 2 li. Jiang Yunyang, ano ba ginagawa mo? Jiang Yunyang, nagukay ka na ng sarili mong libingan. Lihaw. Teritoryo ng Jiang family ang lugar na ito. Mula nang pumasok ka dito, ang buhay mo nasa aking kamay na. Bubuhayin ko lang kung akong pumapayag. Mamamatay ka rin kung akong nagutos. Pero hindi pa ako nagsasawa sa laro. Pwede ka rin makasama sa kanila at sumali sa pag-aalok. Pinakamataas na bidder ang panalo. Pakinggan mo ito, hindi bagay na i-auction si Kinya. Binibigyan ko ka pa ng isang pagkakataon. Palayain mo siya ngayon din. Kundi ipapawala ko ang pamilya Jiang ninyo sa buong Jiangdu. Mawala ang pamilya Jiang sa Jiangdong. Sa totoo lang, ikaw na basura. Lalong lumalaki ang bunganga mo. Ang Jiangdong ay sa pamilya Jiang. Anong laban mo sa akin? Isang munting pamilya Jiang, mayabang na ba? Halagang 3,000 yuan lang, basura lamang. Magtatapon lang ako ng konting pera. Sapat na para durugin ang pamilya Jiang ninyo. Ang laki na yabang mo! Jingjing, bakit ka pumatol sa basurang puro yabang lang? Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Sumunod ka sa akin. Titiyakin kong ligtas ang pamilya Shu. Lumayo ka sa akin. Alam mo ba kung bakit ang Jinlong Bank hindi nagbigay ng loan sa pamilya Jiang na 500 yuan? Paano mo nalaman yan? Dahil sinabihan ko si Manager Zhao na gawin yan. Imposible. Hindi ito posible. Sabi ko na utak baboy ka, ayaw mo maniwala. Kung hindi sinabi sa akin ni Manager Zhao tungkol sa loan ninyo, paano ko aalam? Ikaw. Ikaw pala yung kukuha ng 5,000 yuan. Tama ka. Nakuha mo ang hula. Saan ka kumita ng ganyan? Ano pakialam mo? Kahit mayaman ka, no? Ito ay teritoryo ng Jiang family. Nasa kamay ko ka na ngayon. Dahil nandito ka na, hindi ka na makakalabas. Sabi ko nga na tanga ka, hindi ka naniniwala. Akala mo ba? Alam ko na ang plano mo, hahayaan ko pa ako mapapabigla. E paano? Buong ZJN Grand Hotel na ito. Lahat ay mga tauhan ko. Tingin natin kung makakalabas ka. Mr. Lee, naalis na ang mga tao sa labas. Malinis na po ang labas. Salamat sa pagod. Ito naman, bonus para sa mga kapatid. Salamat, Mr. Lee. Pakunin ninyo si Jiang Yunyang. Ilagay sa kanya. Atas! Palo sila! Pasensya na, napahirap ka. Mr. Lee. Paano natin ito? Lihaw, palayasin mo ako! Hindi na ulit! Salamat! Jiang Yunyang. Ulitin-ulitin mong gustong patayin ako. At gusto mo pang pakawalan kita. Lihaw, gagawin kitang alipin ko. Huwag mo akong patayin, wag! Paalisin mo siya. Oppo! 1-1-1! Chinya, magpahinga ka muna rito ng 2 araw. Kumusta naman si tita?
Tinawagan ko na siya. Huwag kang mag-alala. Lihaw, salamat. Akala ko hindi na kita makikita. Paano naman? Nangangako ako hindi na kita hahayaang masaktan muli. May masamang balita tungkol sa chairman. Young Master, patay na siya. Anong sabi mo? Young Master, napatay siya kagabi. Sino ang gumawa nito? Opo, Siya raw, si Lihaw at pati ang pamilya Shu. Akala mo Lihaw? At pati ang pamilya Shu. Nangahas silang pumatay sa anak ko. Chairman. Masama ang balita. Sabi ng Jinlong Bank sa atin, May 3 araw lamang. kailangang bayaran agad ang lahat ng utang. Ano? Chairman, may malalang balita. Ang lahat ng kumpanya na nakikipagtulungan sa Jiang Group ay huminto na sa kontrata at lumipat na kay pamilya Shu. Chairman, biglang bagsak ang shares natin. Maraming nagbebenta na. Malugi tayo ng 10 milyong yuan. Chairman, lahat ng supplier natin ay naghahabol na sa bayarin. Kulang na ang pondo natin. Chairman Jiang, bakit kumunot ang mukha mo? Zhu Shanghai. Kayo pamilyang Shu ang may kagagawa nito. Chairman Jiang, hindi ba lagi mong gustong lunukin ng pamilya Shu? Sayang naman ngayon, kayo na ang malulunok ng pamilya Shu. Nakalimutan kong ipakilala. Ito si Lihaw. Si Mr. Lee. Kung wala siya, nagpahiram ng 5,000 yuan sa amin. Hindi talaga namin kayang lunukin ang Jiang Group. Ikaw nga pala si Lihaw. Ikaw ang kumatay sa anak ko. Ang anak mo ang may kagagawan nito. Wala akong kinalaman dyan. Pinatay mo ang anak ko. Hindi kita pababayaan. Akala mo kaya mong ubusin ang Jiang family? Mangarap ka lang. Tiyak na, wala ka ng pagkakataon bumangon. Ako nga, kung mahirap ako, pera na lang ang natira. Simula ngayon, ang Jiang family ninyo mawawala sa Jiangdong. At ikaw naman, maging isang asong gala. At mapapadpad sa kalye. Chairman Jiang, magbabago na ang takbo sa Jiangdong. Kayo, tamasahin ang inyong huling sandali. hahaha. Lihaw, sa pagkakataong ito, napabagsak ng lubos ang Jiang family. Salamat sa tulong ninyo. Kung hindi, Ang mawawala sana ay ang Shu family. Ako, isang tagay para sa inyo. Ginuong Shu, sobra po kayo. Malit na bagay lang ito. Lihaw, bata ka pa pero napakahusay. Hindi namin alam ano ang susunod niyong plano. Kang, Hindi kayo mag-aalangan. Su Group ay handang magbigay kay Lihaw ng 30% na shares. pahala na. Ako nga pala, dating empleyado lang. Ang pinakatakot ko ay ang magtrabaho. Kaya basta wag lang ako mapapagtrabaho sa mga isip-isip na yan. Sapat na yon. Sige. Tage! Chinya, alam mo naman sigurado. Gusto ko rin si Lihaw. Siyempre, alam ko yan. Pero, at saka naman, Hindi pa naman kayo kasal ni Lihaw. At hindi pa naging opisyal na magkajowa. Kaya may chance pa rin ako. Simula ngayon, kikipaglaban ako sa iyo ng patas. kahit ikaw ang anak ng pamilya Shu at mas mataas ang status mo, hindi naman ako natatakot. Hayaan na lang nating si Lihaw ang magpili sa huli. Ano ang pag-uusapan nyo niyan? Ikaw naman yan. Ano yung tungkol sa akin? Ito ay isang sekreto. Hindi ko sasabihin sa'yo ngayon, ni sa susunod pa. Tama yan. Pangbabe itong sikreto.